Tahimik lang na kumakain si Nina de la Fuente sa sulok ng kanyang classroom habang hinihintay ang kanyang kaibigan na si Isabel. Hindi niya naman inaasahan na ang darating pala ay si Monica na palagi siyang inaapi. Walang habas nitong itinapon sa ulo ni Nina ang sardinas pababa sa luma nitong uniforme habang pang-asar na tumatawa. Bagamat sanay na si Nina na palaging tampulan ng pang-aapi, nang araw na yon ay hindi niya na napigilang hampasin ang desk at harapin si Monica. Tatapatin niya na ba ang babae tungkol sa kanyang tunay na pagkatao para tantanan na siya nito? Gayong ang totoo ay anak siya ng isang makapangyarihang bilyonaryo at nagkukunwari lamang mahirap para makahanap ng totoong kaibigan. Narito na naman pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope na walang sawang maghahatid sa inyo ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga kapanapanabik at pambihirang kwentong buhay. Masaganang kumakain ang pamilya de la Fuente sa living room ng kanilang magarbong mansyon. Naroon si Nina na nakikinig lamang sa pinag-uusapan ng kanyang stepmother na si Amanda, pati na rin ang ama niyang si Mr. Darius de la Fuente. Ibinibida na naman kasi ni Amanda ang kanilang anak ni Mr. Darius na kasalukuyang nasa ibang bansa. Sinasabi ko sa iyo, Darius, magandang desisyon na ipinadala natin ang anak natin sa US. Tingnan mo at umaani siya ng sunod-sunod na karangalan dahil sa angkin niyang talino. Hindi katulad ng anak mo sa una mong asawa. Puro sakit ng ulo ang ibinibigay sa iyo ni Nina. Sambit ni Amanda na para bang wala si Nina sa harapan nila. Wag mo nang intindihin si Nina, Amanda. Ang mahalaga naman ay masaya siya sa ginagawa niya sa buhay. Wala naman akong pakialam kung tulutan niya ako ng sakit ng ulo. Mas maigi na nga yun, kesa naman hindi ko siya maramdaman. Wika naman ni Mr. Darius saka sumulyap kay Nina. Hindi ka ba nangangamba na makaapekto to sa kumpanya mo, Darius? Ano na lang ang sasabihin ng mga investors kapag nalaman nilang may anak kang napakatigas ng ulo? Makapangyarihan naman ako, Amanda. Hindi naman nakakarating sa ibang tao ang pinaggagawa ni Nina. At isa pa, wala naman siyang masamang ginagawa. Kahit ang mga mabababa niyang marka sa eskwelahan ay wala lang sa akin. Hindi niya naman kailangan mag-aral ng mabuti. Dahil kahit bali-balik na rin ang mundo, magaling man siya o hindi, siya pa rin ang magiging tagapagmana ko. Napatayo naman si Nina sa pinahayag ng kanyang ama. Tapos na po akong kumain, Dad. Walang buhay na litanya ni Nina habang blankong nakatingin sa kanyang ama. Ah, talaga ba? Hindi mo pa nauubos ang pagkain mo. Alis ka na? Yes, Dad. Mauhuli na ako sa klase. Ganun ba? Tanong ni Mr. Darius sa kabumuntong hininga. Ang almusal kasi ang pinakapaboritong sandali ni Mr. Darius dahil ito lamang ang tanging oras na nakakasama niya ang kanyang anak. Papasok ka na sa school, Nina? Himala yatang gusto mong pumasok na maaga. Komento naman ni Amanda. Hindi naman yun pinansin ni Nina at saka nagmano lamang sa kanyang ama bago umalis. Bit-bit ang bag niya, sumakay na siya sa nakaabang na kotse patungo sa Mendleton Academy. Isa itong prestiyosong paaralan sa lugar nila. Bagamat mamahalin, parang palengke rin ang ingay sa lugar na ito dahil sa mga bulong-bulungan kapag dumadaan si Nina sa hallway. Napapabuntong hininga na lamang siya at imbis na pumasok sa klase ay dumiretso siya sa rooftop. Doon ay nakakalanghap siya ng sariwang hangin at pakiramdam niya doon lamang siya nakakahinga ng maluwag. Ay, finally. Tumahimik din ang mundo ko. Bulong ni Nina saka pumunta sa sulok at inihagis ang bag. Kumuha siya ng libro saka ipinatong yun sa kanyang mukha bago ginawang una ng bag niya. Ngunit ng mga sandaling yun, tumulo ang luha niya. Muli niya kasing naalala ang kanyang yumaong ina. Hindi ko alam kung ano ba talagang gusto ko. Ayoko sa ingay pero kapag tahimik naman ang paligid ko, umiiyak lamang ako. Wika pa ni Nina sa gitna ng paghikbi. Hindi ko na rin alam kung paano uusad. 3 taon ka nang wala, Mama. Pero para bang kahapon lang nang mawalay ka sa akin. Kakayanin ko pa rin bang mabuhay sa mundo kung araw-araw na lamang akong kinakain ng lungkot? Nagpatuloy ang pag-iyak ni Nina sa may rooftop.
Dahil mag-isa lang siya ron, nalalabas niya ang lahat ng nararamdaman niyang pilit niyang kinatago sa maraming tao. Kahit umiyak siya ng malakas ay pwede, dahil wala namang makakarinig sa kanya. Tinanggal niya ang libro sa kanyang mukha at tinanaw ang kalangitan para kausapin. Mama, naririnig mo ba ako? Lalaban pa ba ako? Tingin mo ba magiging masaya pa ako? Paano? Sunod-sunod na tanong ni Ninya sa kanyang sarili. Ilang segundo pa siyang nakatitig sa kawalan nang biglang may dumapong paru-paro sa kanyang ilong. Napakurap pa siya ng maraming beses at sa gulat ay napatayo. Lumipad naman ito palayo sa kanya. Mama, ikaw ba yan? Binisita mo ba ako para bigyan ng sagot sa mga katanungan ko? Pagkausap pa ni Ninya sa paru-paro na iniikutan siya na naging dahilan ng kanyang pagngiti habang umiiyak. Sinubukan niya itong kunin, ngunit patuloy itong lumipad palayo. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang lumayo din ako? Sandali, binibigyan mo ba ako ng idea? Teka, baka nga tama ka. Kung pansamantala akong lalayo kina Dad, baka magbago ang buhay ko. Baka sumaya ako katulad ng dati, nung nandito ka. Bakit hindi ko kaya puntahan ang mga pinuntahan mo? Sinundan ni Ninya ang paru-paro at hindi niya alintana na umaakyat na siya sa may malapad na semento para abutin ang paru-paro. Namataan naman siya ng ilang guro at mga estudyante mula sa baba. Dahil sa pagkataranta, nagsimulang magsigawan ang mga yun. Ang sunod niya na lamang nakita ay may humigit sa kanya pababa sa platform. Anong ginagawa nyo? Bitiwan nyo ako, isa! Ibaba nyo ako! Bakit ba kayo nandito? Umalis nga kayo! Yung paru-paro, kinukuha ko pa! Mama! Mama, halika rito! Malalakas na pagsigaw ni Ninya habang pinipilit naman laban sa mga estudyanteng binubuhat siya paalis sa rooftop at pababa sa hagdan. Napapailing na lamang ang mga guro habang bumubulong na parabang natuluyan ng nasira ang bait ni Ninya. Saan nyo ba ako dadalhin? Bitiwan nyo nga ako! Bulyaw pa ni Ninya at nang hindi pakinggan ay pinagkakagat niya ang mga lalaking bumubuhat sa kanya at pinagsusuntok. Natigilan naman siya nang ibaba na siya ng mga ito at napagtanto kung nasa ang lugar siya. Anong ginagawa ko rito sa principal's office? Bakit nyo ako dinala rito? Nasagot naman ang tanong ni Ninya nang sagutin siya ng principal. Maupo raw muna siya dahil ipinatawag nito ang kanyang mga magulang. Ha? Anong magulang? Ipinatawag niyo si Mama? Alam niyo naman po na wala na si Mama. At si Dad imposibleng pupunta siya rito dahil abala siya sa kanyang kumpanya. Ano hubang kalokohan to? May nagawa na naman ba ako? Pabalang nasagot ni Ninya na naputol naman nang may tumawag sa kanyang pangalan. Ninya! Ano na naman ba tong ginawa mo? Sigaw ni Amanda. Ngunit nang makita ang ilang guro na nakapaligid sa opisina, biglang naging mahinhin. Mabilis na nilapitan si Ninya para kumustahin. Gusto mo ba talagang masiraan ang ulo ang ama mo? Ano itong narinig ko na magpapakamatay ka? At dito mo pa talaga napiling gawin? Kumunot naman ang noo ni Ninya at napatingin sa principal, pati na rin sa mga gurong nakasaksi raw sa ginagawa niya kanina. Napabuga naman si Ninya at natawa. Ako? Magpapakamatay? Sandali, pinigilan niyo lang ba ako dahil concern kayo sa akin? O dahil concern kayo sa lugar na to? Dahil ayaw niyong mabahira ng maruming mansyang para lang ito sa gagawin ko? Ninya, tumigil ka na. Hindi ganyan ang tamang pakikipag-usap sa guro. Talagang puro kahihiyan na lamang ay dinudulot mo sa iyong ama. Kailan ka ba magtitino? Bakit hindi mo gayahin ang kapatid mong nasa ibang bansa? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Ninya at napalitan ng pangingit-ngit ng ngipin. Matalim siyang tumingin kay Amanda. Anong gagayahin ko sa kanya, Amanda? Maging anak ng isang kabit? Malakas na sampal naman ang natamo ni Ninya mula kay Amanda. Saksi ang mga guro at principal sa nangyari na kapwa hindi makapaniwala. Anak man mula sa kamalian, sinusubukan namang mamuhay ng tama. Hindi katulad mo na masyadong nagpapaapekto sa matagal nang nangyari at sinisira ang buhay. Akala mo ba matutuwa ang nanay mo sa ginagawa mo? Utang na loob, Ninya. Gumising ka na.
Kasi kung ang turing mo sa iyong ina ay isang anghel, sana hindi kanya dinadala at iniimpluwensyang maging pasaway na anak. Lalong humagikgik si Nina sa tinuran sa kanya ni Amanda. Hinawi niya ang kanyang buhok saka pinalakpakan ito. Ang galing mo talaga magpanggap na matalino sa harap ng mga tao. Kaya ka siguro nagustuhan ni Dad. Pero pasensya ka na dahil matagal nang alam ng mga tao rito kung anong klaseng pamilya ang meron ako. Kaya hindi na sila nagtataka kung anumang ginagawa ko. Matigas na wika ni Nina saka nakapamulsang umalis sa principal's office. Naglakad siya sa koridor para pumunta sa parking lot. Naroong naghihintay ang kanyang driver. Sumakay siya sa kotse at pinaandar naman yun hanggang sa ipahinto niya sa isang tindahan. Bumaba si Nina para magtungo sa tapat at bumili ng sigarilyo. Hinihit-hit niya yon habang nakatingin sa kawalan. Nang mapaubo siya dahil sa gulat. May dumapo na naman kasing paru-paro sa dulo ng kanyang ilong. Ngunit sa pagkakataong yon, naging kalmado siya at pinakiramdaman ng pag-alis ng paru-paro. Hinawakan niya ang sigarilyo at ang isang kamay naman ay mabilis na inihawak sa pakpak ng paru-paro kaya matagumpay niya itong nahuli. Akala mo maiisahan mo ko? Hindi ka na makakatakas sa akin. Pangalawang beses mo na akong dinadapuan at munti kang patayin. Hindi ka si Mama. Sambit ni Nina, saka ibinagsak sa lupa ang sigarilyo pagkatapos ay tinapakan ito. Kumain din siya ng candy bago muling pumasok sa kotse. Kinuha niya ang libro niya, saka inipit ang kawawang paru-paro. Huli ka ngayon sakin ka na. Matigas na sambit ni Nina. Bago inutusan ng driver na magmaneho na patungo sa sementeryo kung saan naroon ang lapida ng kanyang ina. Kung hindi sa school ay dito siya naglalagi para tumambay. Natutulog siya sa pribadong lupa ng kanyang pamilya katabi ng kanyang ina upang magpalipas ng oras. At nang sumapit nga ang dilim, umalis na siya para umuwi. Sinalubong naman siya ng mga tanong ni Amanda nang makarating siya sa mansyon. At saan ka na naman galing, Nina? Pauwi na ang ama mo. Talaga bang gusto mong maabutan ka niya? Gusto mo bang malaman niya ang nangyari? Imposible namang hindi malaman ni Dad. Kaya huwag ka na umakto na para bang may nanonood pa rin sa'yo. Kahit ang mga maid at butlers dito, walang pakialam sa'yo. Pabalang na sagot ni Nina. Saka akmang papanik na sa hagdan nang humarang si Amanda sa daraanan niya. Ilang segundo pa siya nitong tinitigan bago ngumisi at humalukip-kip. Bakit? Sa tingin mo ba ay may pakialam din ako sa kanila? Dapat kasi, tumalon ka na. Bakit ka pa nagpapigil sa mga yon? Alam naman nating pareho kung gaano mo kagusto na sumunod sa nanay mo, di ba? Gusto mo ba bigyan pa kita ng kutsilyo? Napangiti naman si Nina at saka tumawa ng pagkatamis. Ayan ang gusto ko sa'yo. Kung ganyan mo sana ako kinakausap, sana mas nagiging mababang pag-uusap natin, Amanda. Gustong gusto ko kapag pinapakita mo ang totoo mong ugali. Nagkakaroon ako ng will na lumaban. Kaya nga malimit ko lang ipakita sa'yo dahil ayokong lumaban ka pa. Ang gusto ko, tuluyan ka ng mabura sa mundo para wala ng hadlang para makuha namin ang para sa amin ng anak ko. Yumuko naman bahagya si Nina habang nakapamulsa para tapatan si Amanda at mapaglarong tiningnan. Huwag ka mag-alala dahil wala akong interes sa yaman ni Dad. Sayong-sayo na ang lahat ng pag-aari niya kasi baka lalo kang mabaliw kapag nasilaw na rin ako sa pera na kahit wala akong gawin, sa akin pa rin ang punta ng grasya. Diyan ka nagkakamali dahil gagawin kong lahat para ang anak ko ang maging tagapagmana. Kung gusto mong umalis, susuportahan pa kita. Matagal silang nagkatitigan na para bang kung sino ang unang kumurap ay siya ang talo. Naputol naman ang sagutan nila nang dumating na si Mr. Darius de la Fuente. Ninya, ano itong narinig ko na nag-attempt kang tumalon sa school building ninyo? Napangisi si Nina saka bumulong kay Amanda. Paano ba yan? Parang hindi ka niya nakita. Pero huwag ka mag-alala dahil bibigyan kita ng pagkakataong mag-imbento ng kwento. Sirain mo pa ang image ko sa kanya, ha?
Tumalikod si Ninya para tuluyan ang umakyat sa kwarto. Pumasok siya at mabilis na inilak ang pinto. Ninya, anak, mag-usap tayo. Nag-aalala ako para sa'yo. Ano na ba nangyayari? Tatawag ako ng doktor. Hindi, ng psychiatrist kung hindi mo talaga kaya magkwento sa akin. Wika ni Mr. Darius sa gitna ng mga pagkatok. Hindi naman yun pinansin ni Ninya. Saka humiga sa kama at hinintay na mapagod ang kanyang ama sa pagkausap sa kanya. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Ninya habang nakatingala siya sa kisame. Matapos yun ay siya naman ang lumabas ng kwarto upang kumatok sa opisina ni Mr. Darius. Dad? Maikling pagtawag ni Ninya sa kanyang ama. Si Mr. Darius naman na panay ang paglakad pabalik-balik habang nakatanaw sa isang painting ay naantala. Mabilis itong pumunta sa pinto para pagbuksan ang anak. Ninya, sa wakas, lumabas ka na rin sa kwarto mo. May kailangan ka ba sa akin? Sabihin mo, ibibigay ko sa'yo. Sandali, maupo ka muna. Natutulirong wika ni Mr. Darius. Aalis ako. Litanya ni Ninya na nagpatigil kay Darius. Ni hindi na umupo si Ninya sa upuan at hinarap na lamang ang ama. Anong ibig mo sabihin, anak? May pupuntahan ka ba? Aalis na ako rito sa atin. Ha? Bakit? May problema ba? Gusto kong mamuhay na mag-isa. Ano? Tila ba nang hina si Mr. Darius sa sinambit ng kanyang anak? Para siyang binuhusan ng malamig na alak na kaninang iniinom niya. Bakit? Bakit ka alis dito, Ninya? Ayaw mo ba kay Amanda? Gusto mo ba ibukod ko na lang siya ng bahay? Masyado ka na ba nasasakal? Ngunit imbis na sagutin ni Ninya ang mga tanong na yun, iginiit niya lamang ang kagustuhang umalis. Pwede akong lumayas nang hindi nagpapaalam, pero mas pinili kong humingi ng permiso dahil gusto kong respetuhin ninyo ang desisyon ko. Ito na lang ang naiisip kong paraan para mabuhay. Dahil pakiramdam ko, lalo lang ako nakukulong sa kalungkutan kapag nandito ako. Pagod na ako sa araw-araw, sa pakikipagtalo kay Amanda, sa pagkukunwari na ayos lang ako kahit nasisiraan na ako ng bait. Kung hindi mo ako papayagan, baka matuluyan na ako. Paliwanag ni Ninya na nagpadurog sa puso ni Mr. Darius. Bakit kailangan mong umalis, anak? Gusto mo ba ikaw na lang ang bilhan ko ng bagong tirahan? Kasi madali ko lang yung magagawa. Marami tayong pera. Gusto mo bang lumipat ng bagong school? O kaya naman gusto mo bang pumunta sa ibang bansa? Sige, doon na lang tayong dalawa. Dad, hindi mo ako naiintindihan. Gusto kong mamuhay na mag-isa. Na wala ka, wala ang kahit na sino. Wala ang tulong mo. Dahil kahit ang perang meron ka, hindi kayang tulungan ang kalungkutang meron sa puso ko. At mukhang pareho kami ng problema ni Mama. At ganito rin ang pinagdaanan niya noon. Anak, hindi totoo yan. Ano bang sinasabi mo? Sinubukang lapitan ni Mr. Darius si Ninya. Ngunit humakbang lang ito palayo. Lalong nararamdaman ang malaking pagkatalo dahil napagtatanto na parang wala siyang silbi sa kanyang asawa noon, pati na sa kanyang anak ngayon. Pakiusap, Dad. Ito ang una't huling pabor na hihingin ko sa'yo. Hayaan mo lang ako. Nasa wastong gulang na naman ako eh. Kaya ko na ang sarili ko. Saad pa ni Ninya. Napahilamos na lamang si Mr. Darius ng kanyang mukha. Hindi niya alam na lalong magiging miserable ang kanyang buhay ngayong gabi. Ito ang pinakaayaw niyang desisyon. Magaling siyang negosyante kaya nga siya naging makapangyarihang bilyonaryo. Subalit sa mga oras na ito, lalo niyang napatunayan na walang silbi ang pera. Kung ganun, bukas ka na lang umalis. Hating gabi na. Ipapahatid kita sa driver mo kung saan mo gustong magtungo. Dad, pag-alma pa ni Ninya ngunit tinitigan lamang siya ng makahulugan ng kanyang ama. Naiintindihan ko ang gusto mo. At sana intindihin mo rin ako bilang ama mo. Hindi ko gustong mapahamak ka. Bukas ka na umalis dahil baka magbago pa ang isip mo. Dad, hindi na magbabago ang isip ko. Ibigay mo na sa akin to, please. Then,
gumawa tayo ng kasunduan. Sa oras na mapatunayan mong hindi ka okay saan ka man mapunta, babalik ka sa akin. Sa oras na marinig ko na nahihirapan ka, kukunin kita. Isang salita lang ang kailangan ko marinig sa iyo, Ninya. Tawagan mo lamang ako, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nilapitan ni Mr. Darius ang anak sa kaniyakap. Hinaplos pa nito ang buhok at likod ng dalaga. Kailangan natin itong malampasan. Hindi ka katulad ng mama mo, Ninya. Mas malakas ka sa inaakala mo. Ang mama mo, nagpadala sa lungkot at nang piliin niyang mabuhay, huli na ang lahat para sa kanya. Ayokong mangyari yun sa'yo kaya kumapit ka. Palagi lang nandito si Dad. Napapigit naman si Ninya at dinama mga sandaling kapiling ang kanyang ama. Dahil bukas, hindi niya na ito makakasama dahil pipiliin niya ng mabuhay ng panibago. Nang bumalik siya sa kwarto, tinignan niya ang kanyang bag at nakumbinsing alisin ang mga gamit na naroon. Nang sandaling yon, tila ba nabuhayan siya ng loob sa hindi malamang dahilan. Hindi ko kailangan ng mga damit na yon. Kung gusto ko lang mabuhay, dapat ang dalin ko lang ay yung mga kailangan ko. Wika ni Ninya saka pumunta sa closet at kumuha ng mga simpleng t-shirt. Nakita niya naman sa gilid na bahagi nito ang lumang mga damit ng kanyang ina, pati na rin ang itinabi niyang lumang uniforme nito nung high school. Napangiti siya. Sa St. Aurelius High, kung saan ka nag-aral, Ma? Doon ako mag-aaral. Gusto kong malaman kung naging masaya ka ba ron. Bigkas ni Ninya, saka lalong lumawak ang ngiti. Pakiramdam niya, nasa isa siyang misyon at nagkaroon ng daan ang buhay niya. Bumalik siya sa kama at inilagay roon ang ilang piraso ng damit. Kinuha niya rin ang isang rubber shoes at saka itinali sa strap. Napatingin naman siya sa mga gadgets niya. Hindi ko kayo kailangan. Kaya kong mabuhay nang wala kayo. Kahit walang MacBook, iPad, kahit nga itong cellphone. Isinilid na lamang ni Ninya ang mga gadgets niya sa cabinet, saka nagpatuloy sa pag-iimpake. Nang matapos ay nakangiti siyang humiga sa kama. Ginawa niyang unan ang kanyang braso. Bakit pakiramdam ko, nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa ginagawa ko? May mangyayari kayang maganda sa buhay ko sa oras na umalis ako rito? Yun ang baong tanong ni Ninya hanggang sa makatulog siya katabi ang mga gamit na dadalhin niya bukas. Maaga naman siyang nagising at nagulat si Amanda nang makita siyang nakangiti nang lumabas siya sa kwarto. Oh, mukhang tuloy-tuloy na ang pag-alis mo ah. Nakarating na pala sa'yo ang balita. Makakahinga ka na ng maluwag. Sagot naman ni Ninya na hindi maitatanggi ni Amanda na nagkakaroon na ng kulay ang mukha ng dalaga. Finally! Bakit kasi hindi mo pa ginawa noon? Di sana matagal na tayong hindi nagkakasalubong. For your information, ikaw ang sadyang pumunta rito sa kwarto ko kahit na pwede ka namang umiwas. Chinecheck ko lang kasi kung dapat na ba akong mag-celebrate kasi wala ka na. Tumigil na nga kayo dyan. Kung hindi ko kayo kilala, baka inisip ko nang mag-ina talaga kayong dalawa sa pagbabangayan. Komento naman ni Mr. Darius saka lumapit kay Ninya. Anak, talaga bang hindi ka na mapipigilan? Pangungumbinsi pa ni Mr. Darius sa kanyang anak. Buo na ang desisyon ko, Dad. At pakiramdam ko, kailangan ko talaga ito. Kung noon ko pa sana naisip to, baka masaya na ako. Napabuntong hininga naman si Mr. Darius at wala nang nagawa. Kumain ka muna bago ka umalis. Dad, huwag mo nang patagalin dahil aalis at aalis din naman ako. Last meal, nakasama ko. Pwede ba? Sinulya pa naman ni Ninya si Amanda. Oo na, hindi na ako sasabay. Utang na loob, sana kanina pa ako kumain. Gutom na ako. Tumawa naman si Ninya at sa pagkakataong yun, tuluyan ang nakumbinsi si Mr. Darius. Ngayon na lamang kasi niya narinig ulit na tumawa ang anak. Hinaplos niya ang magkabilang balikat ng dalaga. Sana maging maayos ka sa desisyon mo. Siguro nga, kailangan kitang palayain para mahanap mo ang sarili mo, anak. Basta, palagi mong tatandaan na narito lang ako. Kapag hindi mo na kaya,
Bumalik ka sa akin. Dad, hindi na ako babalik. Huwag kang magsalita ng tapos, anak. Kakailanganin mo pa rin ako. Gagawin ko ang lahat, Dad, para hindi na kita kailanganin. Ang sama ng ugali mo. Sigurado ka bang hindi si Amanda ang mama mo? Hindi ko alam. Ikaw ang makakasiguro niyan, Dad. Biro pa ni Ninya. Pumunta na sila sa dining room at doon sabay na kumain. Nang matapos ay tuluyan ang nagpaalam si Ninya. Katulad ng gusto ng kanyang ama, sinamahan siya ng driver niya patungo sa isang bahay na ang ama niya rin ang naghanap. Para naman ako nagbabahay-bahayan nito. Ang sabi ko gusto ko mamuhay na mag-isa. Bakit niya ihahanda ang lahat para sa akin? Pati ang pag-transfer ko sa school nagawa niya na rin. Ni hindi ko nga sinasabi kung saan ko gustong pumasok. Paano niya nalaman? Nakita niya siguro yung uniform ni mama na dala ko. Ibang klase. Pagkausap ni Ninya sa kanyang sarili habang pumapasok sa apartment niya. Tinulungan naman siya ng driver na magdala ng mga gamit. Hinarap niya naman ito pagkatapos. Ikaw, dito na nagtatapos ang trabaho mo. Pwede ka nang bumalik sa mansyon. Ayokong malaman ng iba na mayaman ako. Gusto kong mamuhay ng simple. Makakaalis ka na. Utos ni Ninya. Nagbaw lang ang driver saka umalis. Ang bilis kausap. Sana ganun lahat ng tao. Komento ni Ninya. Saka nagpahinga sa loob ng kwarto niya. Kumalam naman ang sikmura at akmang pupunta sa kusina nang makitang wala siyang ref at wala ring pagkain doon. Natawa siya. Tama. Walang pagkain. Kailangan kong bumili mag-isa. Wala na nga pala maghahanda ng pagkain ko dahil mag-isa na lang ako. Tama. Gagamitin kong pagkakataon to para makapaglibot sa lugar na to. Maghahanap ako ng makakainan. Kinuha ni Ninya ang pitaka niya. Nakita niya namang naroon ang black card ng ama niya. Sandali, hindi ko maalalang nilagay ko to rito ah. Hindi kaya pumasok si Dad sa kwarto ko habang tulog ako? Naipon kong pera lang ang dala ko. Bakit magkakaroon ako ng ganito? Si Dad talaga? Muling pagkausap ni Ninya sa kanyang sarili. Lumabas na lamang siya at isinuot ang tsinelas bago naglakad-lakad. Ilang sandali pa ang lumipas nang makakita si Ninya ng karinderya. Noong unay nag-aalangan pa siyang kumain doon. Ngunit hindi niya nakinaya dahil namimilipit na siya sa gutom. Yun ang unang beses niyang kumain sa ganong klase ng lugar at hindi naman siya nang hinayang dahil napakasarap ng nabili niyang mga putahe. Grabe, hindi ko inakalang may murang pagkain sa ganitong lugar. Ni wala pa sa 100 ang nagastos ko. Sobrang sarap pa. Pwede akong kumain dito palagi. Wika ni Ninya habang umiinom ng tubig at hinihimas-himas ang tiyan. Nang makapagpahinga sandali, naisipan niyang muli na maglakad-lakad at napanganga siya nang matanaw sa di kalayuan ang St. Aurelius High. Ang school kung saan nag-aral si Mama noon. Malapit lang pala talaga rito. Hindi ako mahihirapan kahit lakarin ko lang. Ang galing naman. Sandali, hinanapan siguro talaga ako ni Dad ng bahay na malapit lang sa kainan at sa eskwelahan. Hindi pala to swerte. Dahil makapangyarihan lang talaga si Dad at mapera. Naantala naman ang pagsasalita ni Ninya mag-isa nang makita ang ilang grupo ng mga kabataang lumalabas mula roon. Ha? Uwian na agad nila? Tanong ni Ninya, saka napatingin sa kanyang relo. Lunch break pala. Ibig sabihin pwedeng lumabas kapag tanghali. Eh di, hindi ko na kailangan magbaon ng pagkain kasi doon na lang ako kakain sa kinainan ko kanina. Hoy Isabel, akin na nga ang baon mo, tatakasan mo pa ako ha? Napalingon si Ninya sa isang babaeng may maikli ang buhok. Kusang kumunot ang kanyang noo nang makitang hinila ng babaeng yun ang buhok ng tinutukoy nitong si Isabel. Sandali Monica, bitiwan mo ako, ano ba? Pag-alma ng babaeng nagngangalang Isabel habang pilit na inaagaw ang lunchbox niya mula kay Monica. At bakit ko naman gagawin yon ha? Akala mo siguro hindi kita mapapansin no? Bakit? Saan mo bala kumain? Hindi ba't may usapan na tayo na sa akin ang lunchbox mo araw-araw? Eh hindi mo naman kinakain, tinatapon mo lang Monica.
Ayos lang sana kung napapakinabangan, pero sinasayang mo ang pagkain niluluto sa akin ng nanay ko. At saka, marami ka namang pera, hindi ba? Mayaman ka. Bakit kailangan mo pang kunin ang baon ko? Gayong libo-libo naman ang baon mong pera. Malakas na sampal naman ang natanggap ni Isabel mula kay Monica. Dahilan para mapasalampak ito sa lupa. Nakuha naman ni Monica ng tuluyan ng lunchbox ni Isabel. Walang awa itong binuksan at tinapon sa harap niya. Tigilan mo yan, sabi. Ano ba? Pagkain ko yan. Iyan ang dapat sa'yo. Wala kang galang. Kung sigawan mo ko, parang nakalimutan mo na kung sino ko ha. Kung ako sa'yo, huwag ka nang lalaban dahil kahit ano man mangyari, makukuha ko pa rin ang gusto ko. Matigas na sambit ni Monica saka ibinato kay Isabel ang lunchbox nito. Hinawi ni Monica ang buhok habang inaapakan ng pagkaing nasa lupa na. Dinurog-durog kaya napapikit na lamang si Isabel habang nakikita yun. Sa susunod, ilagay mo na ng kusa sa desk ko para hindi ka na masaktan. Kasi baka hindi na lang sampal ang mata mo mula sa akin. Pagbabanta pa ni Monica, saka dinuraan ng babae bago umalis. Si Isabel naman ay umiiyak habang pinupulot ang pagkain at ibinabalik sa lalagyan. Kakainin mo pa yan? Tanong ni Nina. Tumunghay naman sa kanya si Isabel, ngunit hindi siya nito pinansin at nagpatuloy lang sa ginagawa. Mabilis niyang inayos ang sarili at pinunasan ng dura ni Monica. Akmang aalis na ito nang harangin ni Nina. Halika, ililibre na lang kita ng pagkain. Sumama ka sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Matigas na wika ni Isabel habang nakatingin ng masama kay Nina. At bakit naman hindi? Kakainin mo pa nga yan? Madumi na yan. Tinapakan na ng babaeng yun. So nakita mo ang nangyari pero hindi mo ako tinulungan? Sa bagay, sino nga ba naman ako? Hindi pa ako sanay na kahit na makita ako ng ibang tao, hinahayaan lang nila ako masaktan kaysa madamay. Palibasa, napapaligiran ako ng mga taong mayayaman na pera lang ang maipagmamalaki dahil walang laman ng puso. Hindi na nakasagot pabalik si Nina nang banggain ng babae ang balikat niya. Napanganga na lamang siya. Oh, hindi ko inaasahan ng isang yun. Hindi pa ba pagtulong ang inalok ko? Ililibre ko na nga siya, ayaw pa niya. Gusto niya ba makipagbalagbagan pa ako dun sa tinawag niyang Monicang yun? Hay, hindi ko naman siguro yun kaklase. Subalit doon nagkamali si Nina. Nang pumasok na siya sa eskwela at mahanap niya ang classroom niya sa St. Aurelius High, nahagip ng mata niya si Isabel na abala sa paglilinis at pagbubura ng sulat sa pisara. Siya naman ay nagtago mula sa labas ng pintuan at hinintay na may dumating na guro. Hello, ikaw ba si Nina de la Fuente? Yung bagong transferee na in-endorse sa akin ni Dean? Ako si Teacher Lisa, homeroom advisor nyo sa klaseng ito. Sandali, pamilyar ang apelyido mo. Kaano-ano mo si Mr. Darius de la Fuente, yung sikat na businessman? Napakamot si Nina sa kanyang batok habang nag-iisip ng isasagot sa guro. Wala po. Hindi ko po siya kilala. Ganon ba? Sa bagay, marami namang kaapelyido mo. Baka nagkataon lang. Sige, halika na sa loob. Ipakikilala kita sa mga magiging kaklase mo ngayon. Nakayuko si Nina nang sumunod kay Teacher Lisa. Nangangamba kasi siya na makatagpo ng tingin si Isabel na naroon sa isang sulok. Ngunit nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Nina na ang babaeng nagngangalang Monica ay naroon din. Nakaupo sa unahan. Nakangiti pa ito na parang isang mabuting tao. Hello class, good morning. I-welcome ninyo ang bago ninyong magiging kaklase, si Nina de la Fuente. Maging mabait kayo sa kanya, ha? Bili ni Teacher Lisa, saka pinaupo si Nina sa bakanting upuan na kung sineswerte nga naman ay sa tabi pa ni Isabel. Masama itong nakatingin sa kanya at napangiwi na lamang si Nina habang bumabati. Mukhang meant to be tayong magkita. Komento ni Nina, ngunit inirapan lang siya ni Isabel. Napailing na lang si Nina at piniling makinig na lamang sa tinuturo ni Teacher Lisa. Nang sumapit naman ang tanghalian,
Lumabas si Nina para pumunta roon sa karinderyang minsan niyang nakainan. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo nang madaanan niya ang CR ng mga babae kung saan naroon na naman si Monica na hila-hila ang buhok ni Isabel. Napabuntong hininga si Nina nang mapansing kahit nga may nakakakitang ibang estudyante ay nagpapatay mali siya lamang ang mga ito. Hoy, Monica! Sigaw ni Nina na siyang ikinagulat ng lahat. Anong sabi mo? Tinawag mo ba ang pangalan ko na may kasamang hoy? Humigpit ang kapit ni Monica sa buhok ni Isabel kaya napangiwi lalo ang kawawang babae. Oo, hindi ka naman siguro bingi para ulitin ko pa. Bitiwan mo ang babaeng yan. Pinapatawag ka ni Teacher Lisa sa office niya. Pagsisinungaling ni Nina. Ano? At bakit naman ako ipapatawag ng teacher na yon? Bakit mo sa akin tinatanong? Puntahan mo kaya siya? Naningkit ang mga mata ni Monica at wala nang nagawa kung hindi ang bitiwan ng buhok ni Isabel. Maswerte ka ngayon, Sabel. Matigas na wika ni Monica bago umalis. Si Isabel naman ay napakagat na lamang sa labi habang nanginginig ang kamay na nakayakap sa lunchbox. Yayakapin mo na lang ba yan o kakainin? Sige ka, baka bumalik agad si Monica at kunin ulit yan sa'yo. Bakit naman siya babalik agad dito? Sandali, huwag mo sabihin nagsinungaling ka lang sa kanya. Hindi ba siya pinatatawag talaga ni Teacher Lisa? Nagkibit-balikat na lamang si Nina saka nakapamulsang naglakad. Sandali, saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Nababahalang sigaw ni Isabel saka kumapit sa braso ni Nina. Nagulat pa si Nina sa lamig ng kamay ni Isabel. Nang magkatingin na naman sila, nakita niya kung gaanong natatakot ang babae kaya hinayaan na lamang niya itong sumama. Doon sa karinderya, pumwesto sila sa sulok para kumain. Binigyan din ni Nina ng ulam si Isabel. Teka, may ulam ako. Wala akong pambayad dyan. Hindi naman kita sinisingil eh. Bakit? Mayaman ka ba? Marami ka bang pera para hindi magpabayad? Katulad ka rin ba ni Monica? Natawa naman si Nina at umiling sa kamaangas na sumubo ng pagkain. Napapikit pa sa sarap sa ulam na kilawin. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Hindi ka ba natatakot sa kanya kaya nagawa mo siyang labanan kanina? Sinagot-sagot mo pa siya. Hindi mo ba alam na politiko ang tatay niya? Anong pakialam ko? Tanong pabalik ni Nina saka iminulat ang mga mata bago muling sumubo ng pagkain. Mataas ang posisyon ng papa ni Monica sa gobyerno, kaya nga hindi lahat kayang kalabanin ng pamilya niya. Kaya nagpapakaya-kaya ka lang sa kanya. Hinahayaan mong walang hiyain niya ang pagkain niluluto sa iyo ng nanay mo? Kaya mo naman siguro siyang pagsungitan katulad nung ginawa mo sa akin. Kaya mo rin siyang sapakin o sabunutan. Bakit naghihintay ka pa ng tulong ng iba? Napayuko naman si Isabel at napakagad sa labi habang pinagmamasdan ng pagkain niyang kanin at piniritong itlog lang. Kung kahapon ay scrambled egg na may sibuyas, ngayon naman kamatis ang nakahalo sa itlog na ulam niya. Araw-araw pagpasok niya sa eskwelahan, inihahanda ng kanyang ina ang baon niya para sa tanghalian dahil wala itong maibibigay sa kanyang pera. Yun na lamang para hindi magutom si Isabel. Ngunit kinukuha pa ni Monica. Katulad ng nakikita mo, mahirap lang kami. Nahihiyang sambit ni Isabel. Ano, kapag mahirap ba pinagbabawalan ng lumaban? May bibig ka naman para humingi ng tulong. Hindi nga ako tinutulungan eh. Ikaw pa lang ang tumulong sa akin. Wala akong lakas na lumaban dahil kapag ginawa ko yun, pwedeng madamay ang pamilya ko. Makapangyarihan ang pamilya ni Monica. Pwede niyang sirain ang buhay ko at ang buhay ng mga taong nakapaligid sa akin. Pati nga ikaw eh, pwedeng idamay niya na rin kapag nalaman niyang niloko mo siya. Yun naman ang gusto mo, di ba? Kaya ka nainis sa akin kahapon. Gusto mong madamay din ako. Napasinghap si Isabel at napatitig sa maangas na mukha ni Nina. Hindi totoo yan. Nainis lang ako kasi akala ko pinagmamayabang mo sa akin ang pera mo. May mga nagtangka na rin sa akin tumulong noon. Pero sa huli, naging mas masahol pa kay Monica. Ginagamit ang pera para paglaruan ako. Pinagsasamantalahan ng kahirapan ko. Hindi ko nga inaasahan na sa pagkakataong to,
Tutulungan mo na ako. Kahit na parang mas lalo ako mapapahamak, natutuwa ako kasi nakahanap ako ng kakampi. Ngayon lang may sumabay sa akin sa pagkain. Tumulo ang luha sa pisngi ni Isabel. Napailing naman si Nina at saka binigyan ng tisyo ang dalaga. Huwag kang umiyak dito. Baka isipin nila ako nang aapi sa'yo. Hayaan mo. Babawi din ako sa'yo, Ninya. Kung kailangan mo ng kaibigan, pwede ako. Tutulungan din kita sa mga assignments kasi kung hindi mo na itatanong, matalino naman ako. Ganun ba? Sakto. Tamad ako mag-aral eh. Natuwa naman si Isabel sa isinagot sa kanya ni Nina. Nang matapos silang kumain, bumalik na sila sa St. Aurelius High. Hoy, Ninya! Napakasinungaling mo. Hindi naman ako hinahanap ni Teacher Lisa. Pagsugod ni Monica na para bang kanina pa inaabangan ang pagbalik ni Nina. Hindi ba? Sorry, akala ko lang pala. Maangas na naglakad si Nina pabalik sa upuan niya. Si Monica naman ay lalong nayamot nang makita si Isabel na sumunod kay Nina. Ikaw, saan ka pumunta ha? Kanina pa kita hinahanap. Talagang hindi ka na natatakot sa akin, no? Bakit? Kaibigan mo na ba tong bagong salta na to? Magkasama ba kayo kanina? Sandali, kaya ba sinabi ni Nina na pinatatawag ako ni Teacher Lisa para iligtas ka? Hindi ko alam na mahina pala ang ulo mo, Monica. Pangaasar na litanya naman ni Nina, kaya muling nabaling sa kanya ang atensyon ni Monica. Anong sabi mo? Pinagtatawanan mo ba ako? Baka hindi mo ako nakikilala, ha? Government official ang daddy ko, kaya matuto kang gumalang. Malaki ang itinutulong niya sa school na to, kaya baka mainis ako sa'yo at ipatanggal kita rito. Mukha ba ako may pakialam sa'yo? Mabuti pa lumayo ka sa akin dahil naaamoy ko ang acid reflux mo. Parang hindi ka pa kumakain, kakahintay sa amin. Pambabara ni Nina na ikinagulat din ng lahat ng mga kaklase nila. Kahit si Isabel ay hindi makapaniwala na may kagaspangan ng ugali rin ng bago niyang kaibigan. Sa kabila nun, lalo siyang humahanga. Anong, talaga bang iniinis mo ko? Sino ka ba para makapagsalita ng ganyan sa akin? Halata namang wala kang binatbat. Tingnan mo nga yung uniform mo, naninilaw na. Ano, lalaban ka? Gusto mo yata makatikim ng isa sa akin, ano? At manghihilay na ni Monica ang buhok ni Nina nang biglang magbel. Kasunod ay ang pagdating ni Teacher Lisa. Monica, pinatatawag ka sa director's office. Dumating ang papa mo, tinahanap ka. Pinaglololoko niyo ba ako? Naiinis na wika ni Monica dahil masyado nang nayamot sa nangyayari. Nanggigigil ang kamay niya dahil ilang beses nang naaantala sa gustong gawin. Hindi pa tayo tapos, Ninya. Sabi pa ni Monica habang nakatingin ng masama kay Nina na mapang-asar lang na nakangisi. Napapadila na lang si Nina dahil nakahanap siya ng katunggali na siyang palagi niya ring ginagawa kay Amanda noon. Ngunit ngayon lang may thrill. Nararamdaman niyang parang buhay siya sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Nagsimula naman ang klase at nakadungaw lang sa bintana si Nina. Pinagmamasda ng sasakyang nakaparada sa may field na naghihintay para sa politikong ama ni Monica. Anong tinitingnan mo, Ninya? Bulong ni Isabel. Yung mamahaling sasakyan na nasa labas. Yung kotse ng daddy ni Monica. Naku, paiba-iba nga sila ng sasakyan kada bibisita rito. Hindi na rin nakakapagtaka na malaki ang donation nila sa school natin. Yun nga nakakapagtaka eh. Saan siya kumukuha ng pera? Ano, sa bulsa niya? Nagkibit balikat naman si Isabel. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ayoko sa kanila. Ang mga katulad nila mayayaman, wala naman talagang pakialam sa mahihirap. Kunwari pa na tumutulong para itago ang masasama nilang ginagawa. Siguro para magpabango dahil sira ulo ang anak niya. Natamaan naman doon si Nina. Noong nasa Mendleton High kasi siya, isa siya sa mga estudyanteng nagpapasakit ng ulo ng mga guro. Dahil nga mayaman ang pamilya niya, nagagawa niya ang lahat. Baka may pinagdadaanan si Monica. Tanong ni Nina na nagpatawa kay Isabel. Anong klaseng tanong yan, Ninya? Kinakampihan mo ba ang babaeng yon? Ang mga katulad niya mayayaman wala nang pinagdadaanan sa mundo.
Marami na silang pera. Ano pang poproblemahin nila? Kaya kahit kailan hindi na rin ako makikipagkaibigan sa mga kagaya nila. Alam ko na ang hangganan ko. Imposible talagang magkaroon ng iisang mundo mayayaman at mahihirap. Dahil kapag naging malapit sila sa'yo, magiging malaking banta sila sa buhay mo. Hindi naman nakasagot si Ninya. Nang mga sandaling yon, naisip niyang mas makabubuting ilihim niya ang kanyang pagkatao. Yun din naman ang balak niya sa simula pa lang, ang mamuhay ng simple. Hindi dala ang apelyido ng kanyang ama kahit ang mga pera nito. Hindi niya rin gustong maging katulad na naman dati ang buhay niya. Ngayon pang natututunan niya ng ngumiti kasama si Isabel. Kaya napakahirap para sa amin na kalabanin si Monica. Tinatanggap ko na lang ang mga ginagawa niya. Bulong pa ni Isabel. Kung kanina ay nag-aapoy ito sa galit habang nagsasalita, ngayon naman ay parang muling nawala ng pag-asa. Napabuntong hininga naman si Ninya at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kaibigan sa kabila ng pagtuturo ng guro sa unahan. Kaya ba mahirap din magsumbong sa mga guro kasi nagiging bias sila? Kay Teacher Lisa ba, nasubukan mo na magsabi tungkol sa ginagawa sa ni Monica? Tumango si Isabel. Hindi siya naniniwala kahit na pinapakita ko na ang mga pasa at sugat na gawa sa akin ni Monica. Kung ganon hindi pala natin siya kakampi. Akala ko pa naman mabait siya dahil sa itsura niya. Pero huwag kang mag-alala, sagot kita. Sabihan mo ko kapag inaway ka ulit ni Monica. Ako nang bahala sa kanya. Okay lang ba na gawin ko yun? Mapapahama ka dahil sa akin. Tingnan mo kanina, ikaw na ang pinagbubuntunan niya. Ngumiti naman si Ninya at hinaplos ang buhok ni Isabel. Mayroong parte sa kanyang puso na gustong protektahan ang dalaga. Dagdag pa na ito ang unang kaibigan niya at ayaw niyang mawala ito sa kanya. Well, kung may kakayahan akong tulungan ng ibang tao, bakit hindi ko gagawin, di ba? Naalala ni Ninya ang kanyang ina kaya muling napabaling ang kanyang tingin sa labas, doon sa kabilang building. Nanubig ang mga mata niya. Baka matulungan ko rin ang sarili ko. Dagdag pa ni Ninya sa kangumiti. Ikaw rin, Ninya. Kapag may problema ka, magsabi ka rin sa akin. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Hindi ako yung tipo ng tao na humihingi ng tulong eh. Pero salamat, na-appreciate ko. Bakit naman? Kahit isang beses ba hindi mo kinailangan ng ibang tao? Anong klaseng tao ka ba? Sabi nga nila walang tao na kayang mabuhay na mag-isa. Wala ka bang kaibigan noon? Umiling naman si Ninya. Wala. Nanay, wala ka bang nanay at tatay? Wala. Ha? Posible ba yun? Ano, bigla ka na lang lumitaw sa mundo? Saan nanggaling ang pera mo na binili mo ng pagkain ko kanina? Nagtatrabaho ka na? Natawa naman si Ninya sa kabumulong. Hindi. Kung ganun ano ka, nakita ko kanina ang wallet mo nung magbabayad ka ng pagkain natin. Ang daming laman. Magnanakaw ka ba? Lalong hindi, no? Ano ko, tatay ni Monica? Napalakas naman ang tawanan ni Isabel at Ninya kaya nasaway sila ni Teacher Lisa. Humahagikik naman sila habang ipinagpapatuloy ang pang-uokray kay Monica. Akala mo naman maganda. Mas maganda pa ako sa kanya eh. Siguro inggit siya sa akin kaya niya ako inaaway. Bulong ni Isabel. Baka nga, maganda lang siya kasi may pera siya. Alam niya kayang kurakot ang tatay niya. Ibig ko sabihin, wala naman tayong ebidensya. Pero tama ka naman sa sinabi mo kanina. Paanong marami siyang nadodonate dito, di ba? Saka kung nagdodonate siya sa school, saan pa siya kumukuha ng pambili ng sasakyan? Madalas pang umaabsent si Monica sa school kasi pumupunta sila sa ibang bansa. Alam na alam ko kasi tuwang-tuwa ako ng mga panahong yun dahil walang umaaway sa akin. Well, obvious naman. Kaya wala silang maipagmamalaki kasi kaba ng bayan ang ginagamit nila sa mga luho nila. Matigas na wika ni Ninya. Panatag naman siya na malinis ang kayamanang dumadaloy sa pamilya nila. Hindi pumapasok sa politiko ang dad niya at tanging kumpanya lang ang nilalaro dahil alam nilang marumi ang politiko.
Nasasaksihan din naman yon ni Nina mula nung bata pa siya dahil may mga investors na bumibisita sa bahay nila na mula sa politika. Kaya naman may alam din siya tungkol sa kalakaran ng mga ito. Paano kaya sila nakakatulog sa gabi? Tanong ni Isabel na kibit-balikat lang ang isinagot ni Nina. Nang matapos naman ang klase, tinawag ni Teacher Lisa ang pangalan ni Nina kaya naman naiwan siyang mag-isa sa classroom. Samantalang si Isabel nauna nang umuwi. May kailangan po ba kayo sa akin? Magalang na tanong niya kay Teacher Lisa. Wala naman. May gusto lang sana akong itanong. Ano po yun? Gusto lang kitang kumustahin bilang bagong transfer sa klase ko. Okay ka naman ba? May umaaway ba sa'yo? Ha? Bakit niyo po ako tinatanong ng ganyan? Gusto ko lang malaman. May inaaway ka ba? Natawa naman si Nina dahil parang may nakumpirma. Mukhang nabasa niyo na po ang records ko sa dati kong school Teacher Lisa, wala naman po kayong dapat ipag-alala dahil wala naman po akong sinasaktan ng pisikal. Unless sila po ang unang manakit sa akin. Hindi naman yun ang ikinababahala ko. Naalala ko kasi ang kaibigan ko noon. Kamukhang-kamukha mo siya. Napakunot ang noon ni Nina. Ha? Sino po? Ang nanay mo. Nanigas ang katawan ni Nina sa nalaman niya. Parang may nagtutulak sa kanyang mga luha na bumagsak. Kilala mo po si Mama? Kaibigan mo po siya noon? Napansin ni Nina ang ilang mga larawan sa desk ni Teacher Lisa. Ngayon niya lamang ito napansin at nakita niyang naroon ang picture ng kanyang ina. Napakagat siya sa labi. Oo, nung mga high school kami. Pero hindi rin ako naging mabuting kaibigan sa kanya dahil akala ko malaki ang pagkakaiba namin. Kaya hindi niya na rin siguro ako nabanggit sa'yo. Nagkaroon na rin naman siya ng bagong kaibigan kaya naging masaya ako para sa kanya. Ang kaso lang, narinig ko ang nangyari sa kanya. Kaya labis ang naging pagsisisi ko at hindi ko alam kung anong mararamdaman kung narito ka. Bumabalik sa akin ang lahat at sa pagkakataong ito, nais kong itama ang lahat. Kung may nananakit man sa'yo, kung may gusto ka mang gantihan, sabihin mo sa akin. Malaya mong idulog sa akin ang lahat. Alam kong kahit meron kayo ng lahat ng bagay sa mundo, may mga problema pa rin kayong pinagdaraanan. Napangisi naman si Nina. Bakit ako lang? Bakit nung nagsusumbong sa'yo si Isabel, hindi mo siya pinakikinggan? Talaga bang gusto mo pong itama ang lahat? O gusto mo lang ng pabor mula sa pamilya ko? Kasi kung alam mo po ang tungkol kay Mama, alam mo na rin ang tungkol kay Dad. Bakit hindi mo po simulan kay Isabel ang sinasabi mo? Dahil mas nangangailangan po siya ng tulong kaysa sa akin. Natigilan naman si Teacher Lisa sa itinugon sa kanya ni Nina. Nag-aapoy kasi ang mga mata ni Nina dahil mas lalo niyang naiintindihan ang ipinupunto sa kanya ni Isabel. Mahirap ngang humiling ng pagkakapantay-pantay kung palagi namang pinapaboran ang mga taong mas kapaki-pakinabang. Padabog na umalis si Nina sa school building. Hindi niya naman nagustuhan ang nakita niya sa field dahil hinihigit ng ilang mga lalaking nakasuot si Isabel na mukhang ipinag-utos ni Monica. Ano na? 3 kayo dyan pero hindi nyo may sakay sa kotse? Napakabagal nyo! Mga wala kayong silbi! Sigaw ni Monica sa kamuling lumabas sa backseat para hablutin ang buhok ni Isabel. Ngunit naunahan na ni Nina. Kinapitan ni Nina ang kamay ni Isabel sa kahinila palayo. Takbo, Isabel! Matuli na tumakbo si Nina para itakas si Isabel mula sa mga kampo ni Monica. Saan tayo pupunta, Nina? Kahit saan, kaya bilisan mo. Nahahabol na nila tayo. May sasakyan sila. Nauubusan na ako ng hininga, Nina. Napalingali nga si Nina at nang may makitang eskinita, sumuot sila roon. Nagtago muna sila sa isang sulok at nang masigurong hindi na nakasunod sina Monica, nakahinga na sila ng maluwag. Ano bang nangyari? Bakit ka kinukuha ng mga yun? Nag-aalalang tanong ni Nina. Dahil tinakasan ko raw siya kaninang tanghali. Hindi ko alam ang binabalak niya. Kaya sinusubukan kong pumalag pero galit na galit siya.
Mukhang hindi na talaga mapipigilan ng isang yon. Mainit talaga ang mata sa ni Monica. Sinabi mo pa, natatakot ako na baka mahanap nila kung saan ako nakatira at saktan nila si nanay. Napabuntong hininga naman si Ninya. Muli niyang kinapitan ng kamay ni Isabel at hinila patungo sa isang pwesto kung saan tanaw ang dagat. Hindi niya inakalang ang layo pala ng tinakbo nila kanina para makarating sa ganong lugar. At pakiramdam niya, minsan na rin itong napuntahan ng kanyang ina. Sa tingin mo ba, may pag-asa pa akong makatakas sa sitwasyong ito, Ninya? Ang totoo, wala naman talaga akong ginagawa sa kanya. Nakita niya lang na mahina ako. Isang mahirap, kaya ako ang pinagdidiskitahan niya. Sawang-sawa na ako, Ninya. Pagod na palaging tumatakbo at tumatakas. Kung wala lang akong maiiwan, baka dati pa ako sumuko. Sabel, wag mong sabihin yan. Laging may pag-asa. Humimok muli sa puso ni Ninya ang nakaraan niya. Ang 3 taon ng pagiging matigas ang ulo at walang pakialam sa mga tao, ngayon ay lumalambot ang puso para sa kaibigan. Pakiramdam niya, problema niya rin ang pinagdaraanan ni Isabel at ayaw niya itong iwan. Nakikita niya ang sarili niya rito. Pero wala akong makita, Ninya. Araw-araw na lang palagi niya akong inaapi. Hanggang kailan pa ba ako dapat makaranas ng ganito? Dapat ba lumipat ako ng eskwelahan o ng tirahan? Paano kung mahanap niya rin ako? O kaya naman, paano kung iba naman ang saktan niya na lalong mas mahina sa akin? Tuluyan ang tumulo ang luha sa pisngi ni Isabel. Nakakuyom ang mga kamay ng dalaga habang nakayuko siya at patuloy na umiiyak. Bakit ba kasi ako? Hindi yan ang tanong, Sabel, kundi bakit niya ba kasi patuloy itong ginagawa? Siyang may problema, hindi ikaw. At kahit ako hindi ko rin maintindihan kung kulang ba siya sa aruga o sa pansin para manghamak ng mga taong mahihina. Noon pa kung ano-ano nang ginagawa niya sa akin. Wala akong magawa. Kahit lumaban ako, lalo lang ako nasasaktan. Bakit ba walang pakialam sa akin ng ibang mga tao? Hindi ba ako importante? Dahil ba mahirap lang ako kaya wala akong halaga? Hindi yan totoo. Nakikita mo nga nandito ako, di ba? Kailan lang ba tayo nagkakilala? Pero ang laki na ng pakialam ko sa'yo. Ililigtas ba kita kung hindi ka importante sa akin? Kung alam mo lang, ikaw lang ang naging malapit sa akin ng ganito. Wala akong pinapapasok sa buhay ko na kahit na sinong tao. Pinunasan ni Ninya ang mga luha ni Isabel. Saka nagpatuloy na pag-aangin ang loob ng kaibigan at ibsa ng takot na nararamdaman. Hayaan mo, may araw din siya. Paano mo nasasabi yan? Sa bagay, kayang-kaya mong lumaban. Hindi ka natatakot kasi sabi mo, wala kang nanay at tatay. Patay na kasi ang nanay ko. Sagot ni Ninya na nagpatigil kay Isabel. Ang tatay ko naman, ayun, nag-asawa ng bago. Ewan, hindi ko alam. Wala akong pakialam. Hindi ako sigurado kung kabit ba. Basta naririnig ko na may anak daw sila na nasa ibang bansa. Pinagkukumpara kami palagi. Hindi naman ako interesado. Ha? Ibig sabihin may pamilya ka nga. Mayaman ang pamilya mo. Sinubukang iwasan ni Ninya ang pakiwari na yun ni Isabel. Si Mama, sa St. Aurelio siya nag-aaral dati. Itong uniform na suot ko, sa kanya to. Kaya medyo napaglipasan na ng panahon. Sinusubukan kong puntahan ng lugar kung saan siya naging masaya. Kasi gusto ko rin maging masaya. Nung mga nakaraang taon kasi, napakawalang kwenta kong tao. Anong ibig mong sabihin? Ang hirap ipaliwanag eh. Hindi naman ako pala kwentong tao. Pansin ko nga. Pero ngayon, nagkwento ka. Wala. Gusto lang kitang patahanin. Hindi rin kasi ako sanay na may umiiyak na tao sa harapan ko. Ang weird ko ba? Umilig naman si Isabel. Hindi naman. Naiintindihan kita. Pasensya ka na kung iyakin ako Nadadamay ka sa mga kadramahan ko. Okay lang, gusto nga kitang tulungan eh. Kung may magagawa lang sana ako para matigil na ang pang-aapi sa'yo ni Monica.
Naging malalim ang iniisip ni Nina hanggang sa maghiwalay na sila ni Isabel para umuwi. Katulad ng malalim nilang pag-uusap kanina, nakita niya kung gaano kalaki rin ang pagkakaiba ng mga buhay nila. Habang binabaybay niya ang madilim na daan pa uwi, hindi niya mapigilang kausapin ang sarili. Hindi talaga masasabi sa estado ng buhay kung maayos ba na nabubuhay. May mga mahihirap na masaya, may mga mahihirap na hikahos, may mayayaman na masasaya, tapos may mga mayayaman naman na malaki ang problema. At ang mga taong katulad ko, wala rin sa pagpipilian. Kasi mayaman nga ako, ang pamilya ko, pero hindi ako totoong masaya. Pero hindi ko rin naman yun pinoproblema. Para lang akong nabubuhay na parang patay, kung saan lang dali ng hangin. Tinanaw ni Nina ang buwan, maging ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Ma, bakit ang gulo ng buhay ko? Hindi mo man lang ako tinuruan bago ka umalis. Hindi ko mahanap ang purpose ko. Ganito ba talaga ang isang mayaman? Kapag meron na ng lahat ng bagay, wala nang pakialam sa iba. Sinubukan ko naman maging simple. Ni wala nga akong luho. Ni gumastos ng kung ano-ano na madalas ikinatutuwa ng iba. Hindi ko naman magawa kasi hindi masaya para sa akin. Paano ba ako sasaya? Akala ko magiging totoong masaya ako rito. Pero parang mas lalong ipinamumukha sa akin na malungkot ang buhay. May nakasalubong si Nina ng mga batang yagit. Nagtatawanan ng mga ito. Binati pa siya at tinanong kung bakit umiiyak. Umiling lamang siya at nang malagpasan ng mga yon ay lalong napaluha. Bakit sila masaya kahit walang kahit na ano? Bakit akong meron ng lahat, hindi magawang makontento? At kahit na isang makakaintindi sa akin, kahit ikaw, hindi mo rin naintindihan, hindi ba? Kaya ka nandyan? Bakit may pinanganak na mayaman? Bakit may pinapanganak na mahirap? Hindi ba pwedeng pantay-pantay na lang lahat? Tapos masaya na lang tayo? Bakit may sakim sa kapangyarihan? Bakit may mga taong naaapi? Hindi ba pwedeng magmahalan na lang tayo? At bakit may namamatay? Bakit may nagkakasakit? Hindi ba pwedeng mabuhay na lang tayo hanggat gusto natin? Patuloy na umiyak si Nina. Ngunit kahit isa sa mga tanong niya ay walang naging sagot. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili bago umuwi ng bahay. At nagulat naman siya nang may makitang nakaparadang kotse sa labas. Amanda, anong ginagawa mo rito? Nakakunot noong tanong ni Nina. Pinunasan niya ang pisngi niya nang mapansing nakita yon ni Amanda. Umiwas pa siya ng tingin. Well, kinukumusta lang naman kita. Dinalan din kita ng mga grocery. Bakit naman? Para saan? May pera naman ako. Sandali, sinisiguro mo ba talaga na hindi ako makakabalik? Huwag ka mag-alala dahil wala naman akong balak. Mabuti naman kung ganon. Dahil minsan naiisip ko na sana ikaw na lang ninyang nasa Amerika at hindi ang anak ko. Siguradong hindi niya sasayangin ang oportunidad na sinasayang mo ngayon. Napakaswerte mo dahil nagmula ka sa mayamang pamilya. Pero sa bagay, gano'n naman talaga ang buhay. Inaasam mo ang mga bagay na wala sa'yo. At least yung inaasam mo posibleng dumating. Yung sa akin hindi na kahit kailan. Kung nabibili nga lang sana ng pera ang buhay ng tao, masaya na ako. Binuksan ni Nina ang pinto. Sumunod naman sa kanya si Amanda na pumasok ng nakapaa saka inilapag ang mga bag ng grocery. 2 o 3 araw pa lang akong wala sa bahay. Na-miss mo na agad ako? Sambit ni Nina. Gusto ko lang naman malaman kung buhay ka pa. Nakikita mo naman, kaya makakaalis ka na. Buhay ka nga lang ba talaga? Tanong na nagpatigil kay Nina. O para kang isang latang walang laman? Umupo si Amanda sa lapag, samantalang si Nina naman ay nilingon ng babae sa seryosong mukha. Tila nag-iba ang timpla nito. Anong pakialam mo? Bakit ba binibisita mo ako ngayon? Hindi ka pa ba masaya na masosolo mo na si Dad? Pwedeng-pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Binibigyan na nga kita ng pagkakataong bilugin ng utak niya para ang anak mo maging tagapagmana. Bakit ka pa nagsasayang ng oras na pumunta rito?
Sinabi ko naman sa'yo, gusto kong malaman kung buhay ka pa. Dahil hanggat buhay ka, hindi magiging tagapagmana ang anak ko. So gusto mo ako magpakamatay? Katulad ni Mama? Gusto mo ako mamatay? Sigaw ni Ninya. Hindi makapaniwala si Amanda na makikita sa ganong kalagayan ng anak ni Mr. Darius. Para itong halimaw na may madilim na mundo. Oo, gusto kitang mamatay, Ninya. Gusto kong mamatay ang ikaw na kinainan ng lungkot dahil sa pagkawala ng iyong ina. Gusto kong bumalik ang masiglang bata na bumabati sa akin noon kapag nakikita ako. Napabuga naman si Ninya. Huwag ka na mangarap dahil hindi na yun mangyayari, Amanda. Akala ko noon kaibigan ka ni Mama. Akala ko noon sekretary ka lang ni Dad. Pero anong ginawa mo? Inahas mo si Dad kay Mama. Siguro yan ang dahilan kung bakit naisipan niyang tapusin ang buhay niya. Hindi yan totoo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil hindi mo alam ang totoong nangyari. Bakit? Ano ba ang totoong nangyari? Ikaw ang nakakita kay Mama. Siguro tinulak mo siya. Siguro ikaw ang demonyong nag-udyok sa kanya na tumalon. At marahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang kamatayan ni Mama. Hindi ko magawang makalimutan kasi nasa harap ko mismo ang bangungot na nagkukunwaring tao. Malakas na sampal ang natanggap ni Ninya mula kay Amanda. Hindi porke hinahayaan kitang sagot-sagutin ako. Pwede mo na akong bastusin, Ninya. Sinasabayan kita sa mga gusto mo dahil akala ko mas makabubuti ito kaysa wala akong marinig sa'yo. Kahit napagbantaan mo rin ako, ayos lang. Dahil iniisip ko ang kapakanan mo. Nag-aalala ko dahil mas mahina ka sa akin. Kahit itanggi mo, alam ko ang tumatakbo sa isip mo. Alam ko dahil nakita ng mga mata ko kung paano nilamon ng lungkot ang nanay mo. Kahit na gaano karaming pera, hindi nagamot ang utak niyang unti-unting nasisira dahil sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay ni Ninya at lalong mas naguluhan sa sinambit ni Amanda. Hindi mo alam, di ba? Gusto mong malaman? Ikaw ang dahilan. May postnatal depression ang nanay mo nang maipanganak ka. At kakaiba dahil tumagal ng taon kahit na malaki ka na. At naiintindihan ko rin dahil maraming nawala sa kanya. Ang career niya, ang katawan niya, ang ganda niya, lahat. Hindi siya nakarecover. Kahit anong gawin ng dad mo, walang doktor na nakatulong sa kanya. Hindi totoo yan! Sambit ni Ninya habang umiiling. Nagsisinungaling ka! Palibasa, gusto mo talaga masiraan ako ng bait. Paanong naging ako ang dahilan? Napaka-imposible. Mahal ako ni Mama. Mahal na mahal. At walang araw na hindi niya yung pinakita sa akin. Niloloko mo lang ako. Gumagawa ka ng paraan para hindi na ako tuluyang bumalik sa bahay at mabaliw na rito. Gusto mo akong mamatay. Napasabunod si Ninya sa kanyang sarili. Nangihina ang kanyang mga tuhod at napasalampak na nga sa sahig. Binabaliw mo lang ako, Amanda. Hindi totoo yan. Umalis ka na rito. Hindi kita kailangan. Hindi ko kayo kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Sandali, ito. Ibalik mo kay Dad tong black card niya. At sabihin mo sa kanya na hindi na ako babalik. Huwag mo na rin akong pupuntahan dito. Kakalimutan ko na kayo. Ninya, umalis ka na! Malalim ang paghinga ni Ninya habang nakatingin ng masama kay Amanda. Nag-igting naman ang panga ni Amanda at napaluhasan na saksihan. Sinubukan niyang hawakan si Ninya, ngunit umalma lang ito. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Ikaw na ang nanalo sa ating dalawa! Wala nang nagawa si Amanda kung hindi ang umalis. Nangangatog ang mga tuhod niya habang bumabalik sa sasakyan. Doon sa loob, hindi niya na napigilang humagulgol. Inabutan naman siya ng tisyo ng kanyang driver. Wala talagang makakaalam ng tunay na nararamdaman ng isang tao. Kahit ang mayamang tao hindi makakatakas sa kalungkutan. At ang masakit, parang mas malala pa yata ang pinagdaraanan nila kung titimbangin. Parang si Darius, gabi-gabi alam kong umiiyak siya para sa kanyang asawa noon. At ngayon naman para rin sa kanyang anak. At nasasaksihan ko yung lahat. Napakapit si Amanda sa kanyang dibdib. Ninais niya lang namang malaman ang totoong saloobin ni Ninya. Ang bagay na pilit nitong kinikimkim.
Ngunit hindi niya inaasahan na mas masahol pa pala ang makikita niya kumpara sa nasaksihan niya noon sa ina ni Ninya. Samantala si Ninya naman ay patuloy na humahagulgol habang nakayuko sa kama. Umuusal ng mga tanong sa Panginoon kung bakit siya ang dahilan ng kamatayan ng kanyang ina. Hindi yun totoo. Sinungaling si Amanda. Paraan niya lang ito para masiraan ako ng ulo. Kailangan kong lumaban. Hindi ako dapat magpadala sa mga demonyo. Gusto ko pang mabuhay. Sa labis na pag-iyak ay hindi niya na namalayang nakatulog na siya. Nagising na lamang siya na magulo ang buong kwarto. Nagsalubong ang mga kilay ni Ninya habang ipinapasada ang mga mata sa paligid. Anong nangyari sa bahay ko? Bakit nagkalat ang mga gamit ko? Sandali, kaninong panyo ito? Tama ba ang kutob ko? Agad na naalarma si Ninya at bumangon para pumunta sa closet niya. Maging doon ay gulo-gulo ang lahat. At nang buklatin niya ang bag niya, napasalampak na lang siya sa sahig. Nasaan ang mga pera ko? Bakit walang natira dito? Ninakawan ba ako? Hindi, imposible. Si Amanda ba may gawa nito? Napakawalang hiya niya talaga. Hindi siya marunong lumaban ng patas. Pinatulog niya ba ako bago kunin ang pera ko? Paano na ako nito? Wala akong cellphone para matawagan si Dad. Isinoli ko pa naman ang black card sa walang iyang babaeng yun. Sinubukang pakalmahin ni Ninya ang sarili. Ngunit hanggang sa makapasok siya sa klase, iniisip niya kung paano niya mairaraos ang araw. Kumakalampa ang sikmura niya. Wala siyang perang pambili ng pagkain. Nagkaroon naman siya ng pag-asa nang makita si Sabel. Sabel, narito ka na pala. Kumain ka na ba? Tanong ni Ninya, ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Sinubukan niya pa itong tawaging muli, subalit tila ba wala itong naririnig. Naglalakad ito papalapit kay Monica na masiglang tumatawa, habang si Sabel ay inaabutan ng pagkain si Monica at minamasahi pa. Sabel, anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam na may hina pala ang ulo mo, Ninya. Pang-asar na sabat naman ni Monica habang nakangisi. Hindi pa ba obvious? Kinalimutan ka na niya at ako na ang kaibigan niya. Sa akin na siya palaging sasama at hindi na sa iyo. Totoo ba ang sinabi ni Monica, Sabel? Umiwas lamang ng tingin si Sabel at hindi sinagot si Ninya. Kahit nang magsimula ang klase ay hindi iniimik ni Sabel ang pangungulit ni Ninya. Si Ninya naman, napupuno na lalo na't nakikita niya kung paano tratuhin ni Monica si Sabel, na akala mo kung sinong mabait. Nang lumabas si Sabel para magbanyo, sinamantala ni Ninya ang pagkakataon para makausap ito ng harapan. Sabel, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumasama sa babaeng yun? Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa niya sa'yo? Umalis ka na. Baka makita pa tayo ni Monica. At bakit? Kung makita niya tayo, anong mangyayari? Sasaktan ka ba niya? Kaya ka ba umiiwas sa akin dahil pinagbantaan ka niya? Sabihin mo, akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit kung kailan kailangan kita? Saka ka naman mawawala sa akin. Desperadong sambit ni Ninya. Nagulat naman si Sabel at tila ba natinag. Ngunit hindi niya makalimutan ang lahat ng mga ipinagtapat sa kanya ni Monica. Kailangan mo ko? Kailan pa? Ang mga katulad mong bilyonaryo wala nang kailangan pa sa mundo. Ikaw na rin mismo nagsabi sa akin, hindi ba? Hindi mo kailangan ng tulong. At isa pa, nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ko, Ninya. Pinagkatiwalaan kita pero ikaw pala itong mas malala pa kay Monica. Mapagkunwari ka. Hindi ko alam kung ano bang totoo sa'yo. Lahat ba ng kwento mo sa akin inimbento mo lang para makuha ang loob ko? No, bakit ko naman yun gagawin sa'yo? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Paano mo to nagagawa sa akin, Sabel? Nangako ka rin sa akin na tutulungan mo ko, hindi ba? Bakit iniiwan mo ko? Tumulo ang luha sa pisngi ni Ninya.
Sa pagkakataong yun, hindi niya na nakaya pang magkunwari. Gusto pa nga niyang lumuhod sa harap ng babae para lang tulungan siya nito dahil nararamdaman na ni Ninya sa kanyang utak na parang bumabalik na naman siya sa dati. At mas lalong dumidilim pa nga ang mundo niya. Napayuko siya at hinawakan ng braso ni Isabel na ngayon ay nagulat din sa pagiging mahina ni Ninya sa harap niya. Pakiusap, Isabel. Tulungan mo ako. Kailangan kita. Hindi mo ako kailangan, Ninya. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Sabi ni Monica mayaman ka. Kaya sigurado kung kaya mong lumabang mag-isa. At saka si Monica, tama ka. May pinagdadaanan lang siya kaya siya malupit sa akin noon. Pero ngayon, mabait na siya sa akin. Ngayon na ang pagkakataon kong makahinga ng maluwag. Kaya pasensya ka na kung magiging makasarili muna ako. Kinalas ni Isabel ang kamay ni Ninya mula sa kanya saka umalis. At simula ng araw na yun, muli na namang naging mag-isa si Ninya. Nirespeto niya na lamang ang desisyon ng dati niyang kaibigan. Tama. Kung nangyari kay Mama noon, posibleng mangyari din sa akin ngayon. Unang beses ko lang magkaroon ng kaibigan. Nasira pa. Talaga yatang hindi para sa akin ang magkaroon ng kasama. Sambit ni Ninya habang naglalakad sa koridor. May tumawag sa pangalan niya at nang lingunin niya yun, tumama sa mukha niya ang eraser na punong-puno ng tsyok. Malakas na pagtawa naman ni Monica ang pumuno sa koridor. Ay, pasensya ka na, Ninya. Gusto lang naman kitang tulungan pumuti ang naninilaw mong uniform. Pero sa mukha mo tumama eh. Di bale, bagay naman. Di ba, Isabel? Ha? Oo. Very good. Dahil dyan, ililibre kita ng tanghalian. Halika na, kumain na tayo. Pagyaya ni Monica, saka isinukbit ang kamay sa braso ni Isabel. Napayuko na lamang si Ninya at napapangiti. Mabuti na lang sa mata ko tinamaan. Hindi ko sila nakita. Mas lalo lang akong masasaktan kung makikita ko silang magkasama. Giit ni Ninya saka nagpatuloy sa paglakad palayo, habang pinupunasan ang mga mata niya. Sa mga sumunod na araw, kaliwat kanan ng pang-api sa kanya ni Monica. At kahit kayang-kaya niyang lumaban, hindi niya ginagawa. Tila ba wala na siyang enerhiya para makipagtalo. Siguro dahil ilang araw na rin siyang walang kain. Hindi niya inakalang mararanasan niya ang mga bagay na ito. Natigilan naman siya sa paglalakad nang makita si Teacher Lisa sa harapan niya. Ninya, ipatatawag ko na ang daddy mo para iligtas ka. Wika ng guro. Hindi mo po gagawin yon. Kung gusto mo po akong tulungan, hindi mo ako isusumbong kay Dad. Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Ito lang ang tanging paraan para matapos na ito, Ninya. Bumalik ka na sa pamilya mo. Hindi ka nararapat dito. Tinalikuran ka na ng tinuturing mong kaibigan. Hindi totoo yan. Si Isabel, hindi mo siya katulad. At kung tinalikuran man niya ako, hindi ko siya tatalikuran kahit kailan. Kaibigan ko pa rin po siya. At kung gusto mo makabawi kay Mama, pakikinggan mo ako. Hindi dapat ito malaman ni Dad dahil mas lalong ayokong bumalik sa amin. Hindi ako babalik doon. Ayokong kunin niya ako rito. Ayoko pong mas lalong lumaki ang gulo. Baka mapahamak si Isabel. Napabuntong hininga naman si Teacher Lisa. Kung ganon, anong gagawin ko? Alam mo po ang dapat mong gawin, Teacher Lisa. Matagal mo nang alam. Hindi mo lang ginagawa. Masyado kang natatakot sa mga matataas na tao dahil ayaw mong mawalan ng trabaho. Kaya imbis na alisin ang mga dumi, pinipilit mong paalisin ang mga taong nagsisikap baguhin ang lahat. Magbago ka na, Teacher Lisa. Kung ayaw mong sauli, singilin ka ng lahat ng mga pagbubulag-bulagan mo. Tinalikuran na ni Ninya si Teacher Lisa. Kahit hinang-hina ay pinilit niyang maglakad pa uwi. Hindi niya nakaya ang sakit ng tiyan. Parang gusto niya nang masuka. Natigilan naman siya nang mapadaan siya sa karinderya at tawagin siya ng may-ari.
Matagal na raw siyang hindi kumakain doon. Pasensya na po, wala na po kasi akong pera. Nagulat naman ang may-ari at nang mapansing malaki ang ipinayat ni Ninya, ay mabilis niya itong pinakain. Sinabi pa na doon na kumain palagi at huwag problemahin ang pambayad. Tumanggi naman si Ninya. Babayaran ko ito kapag nagkapera ako, Manang. Huwag po kayong mag-alala. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at saka binigyan na lamang ng ilang delata ng sardinas si Ninya kung ayaw daw talaga ng dalaga na kumain sa kanya. Wala namang nagawa si Ninya kung hindi ang tanggapin yon. Lalo na nang sabihin ng matandang ginang na meron din daw siyang pinagbibigyan ng sardinas noon. Estudyante rin sa St. Aurelius High. Hindi naman naiwasan ni Ninya na maluha habang iniisip na baka yun ang nanay niya. Umiiyak siya habang kumakain at hinayaan na lamang siya ng may-ari. Nang sumunod na araw naman ay sinubukan ni Ninya na pumasok sa klase. Ngunit katulad ng dati, pinagdidiskitahan pa rin siya ni Monica. Isang beses nga, binuhusan siya nito ng tubig kaya wala siyang nagawa kung hindi ang pumunta sa pinakamalapit na banyo. Buti nga sa'yo, ang tibay mo ha. Wala ka pa ring reaksyon. Akala ko ba matapang ka, Ninya? Sa una ka lang pala magaling. Bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo? Natatakot ka na ba sa akin ngayon? Dapat kasi noon mo pa ginawa. Hindi sana kita pinagdidiskitahan ngayon. Wika ni Monica. Napapikit na lamang si Ninya at hinubad ang damit para patuyuin sana sa banyo. Ngunit bigla itong nawala. Monica, ibalik mo sa akin yan! Isa! Wala akong damit! Giit ni Ninya. Isang pagkakamali na isinampay niya pa ito. Ayoko nga. Bakit ko naman yun gagawin? Ito na ang pagkakataong makita ng ibang mga estudyante ang hubad mong katawan. Ano kaya magiging reaksyon ng dad mo kapag naging trending ka na sa social media? Gusto ko na nga ipakalat ang litrato mo habang tulog ka eh. Pero mabuti na lang at medyo mabait pa ako. Kaya heto na lang ang gagawin ko sa'yo. Hindi ko naman inakalang magkakaroon ako ng pagkakataong mas mapahiya ka. Natigilan naman si Ninya nang may mapagtanto. Kinalampag niya ang pinto ng cubicle. Monica, ikaw ang kumuha ng pera ko. Ikaw ang nagnakaw sa bahay ko, tama? Galit na sambit ni Ninya saka pinagmumura si Monica. Yan, ganyan nga. Tama, magalit ka. Gusto ko kapag lumalaban ka, lalong nagkakaroon ng thrill. At oo, ako nga, na-surprise ka ba? Masyado ka kasing pakialamera. Anong pakiramdam na iniwan ka na ng kaibigan mo? Sabi ko naman sa'yo, lahat ng gusto ko nakukuha ko. Kaya maling kalabanin ng isang katulad ko. Malakas namang tawa ang isinukli ni Ninya. Malakas ka lang naman dahil nasa likod mo ang tatay mo, Monica. At hindi naman nakakapagtaka kung bakit ganyan ang ugali mo dahil dumadaloy sa dugo mo. Mula sa puno hanggang sa bunga. Mula sa tatay mong walang kwenta hanggang sa'yo na nakukuha lang ang mga bagay dala ng puwersahang pagkuha. Kumbaga sa madaling salita, sa pagnanakaw. Si Isabel, ninakaw mo lang siya sa akin. At darating ang araw na babawiin ko siya sa'yo. Kaya lubos-lubosin mo ng kasama mo siya dahil kung nagawa niya akong talikuran, siguradong mas madali niya yung magagawa sa'yo. Dahil magnanakaw ka rin katulad ng tatay mo. Anong sabi mo? Pangas ka! Kapag nalaman to ni Daddy, siguradong malalagay sa panganib ang buhay mo, pati na ang pamilya mo. Bakit? Mamamatay tao din ba ang tatay mo? Sa bagay, ang anak niya nga kayang-kaya manakit ng kapwa. Hindi imposibleng marami na ring napatay ang tatay mo para makarating sa posisyon niya. At alam mo ba kung ano nakakatawa? Balita ko, may pinagdadaanan ka kaya ka ganyan. Hindi ka ba mahal ng tatay mo? Paraan mo ba to para mapansin ka? Mukhang hindi umeepekto ah. Siguro mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa'yo. Lalong umusok ang ilong ni Monica. At nang sandaling yun, tuluyang nagdilim ang paningin. Kinuha niya ang map at saka binuksan ang pinto sa cubicle ni Ninya. Kitang-kita niya ang hubad na katawan ni Ninyang nagpatawa sa kanya. Sakto, wala ka nang kawala sa akin. Masyado ka maraming sinasabi. Tikman mo to para manahimik na ang bibig mo.
Akma hampasin na ni Monica si Nina nang may pumigil sa kamay niya. Sabel, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong huwag kang makialam dito? Gusto mo ba ikaw ang saktan ko? Sandali, Monica. Hindi mo ba narinig ang bell? Kailangan na natin bumalik sa klase. At isa pa nakita ko ang kotse ng dad mo sa field. Mukhang nandyan siya eh. May mga kasama siyang press. Sigurado nga hanapin ka niya kaya ayusin mong sarili mo. Baka interviewin ka. Ito na ang pagkakataon mong mapansin ng daddy mo. Hindi naman sumagot si Monica at mabilis na ibinagsak ang map bago tumakbo paalis. Nakahinga naman ng maluwag si Nina saka umupo sa bowl. Napahilamos din siya ng mukha habang pinakakalma ang sarili. Samantala, si Isabel naman ay pinulot sa sahig ang mga damit ni Nina. Sinara din ito ang pinto at matyagang nilabhan ang damit ni Nina na naputika na. Tumutulo ang luha niya habang kinukusot ang uniform ng kaibigan nang marinig niyang magsalita ang dalaga. Tama na yan. Hayaan mo na. Umalis ka na rito. Baka makita ka pa ni Monica eh. At magalit pa yun sa'yo. Iwanan mo na ako. Iwan? Paano kita iiwan kung hindi ka lumalaban? Kayang-kaya mo siyang labanan pabalik. Bakit hindi mo ginagawa? Sigaw ni Isabel habang umiiyak saka hinarap si Nina. Napapikit na lang si Isabel dahil naaawa siya sa itsura nito. Pinuksan niya ang uniforme niya para ibigay kay Nina. Teka, anong ginagawa mo? Eh di binibigyan ka ng damit. Ano? Hayaan kitang nakahubad? Eh paano ka? May sando ko. Kahit na isuot mo uli yan. Hintayin ko na lang matuyo yung damit ko. Ako nang bahala dyan. Sige na. Utang na loob, Ninya. Nabasag ang boses ni Isabel at naitakip na lang ang braso sa mga matang umiiyak. Kung ayaw mong tulungan kita, isusumbong ko na lang uli si Monica kay Teacher Lisa tungkol dito sa ginawa niya sa'yo. Baka makinig na siya sa pagkakataong to. Tumayo naman si Nina saka hinawakan ang braso ni Isabel. Wag na. Ayos lang ako. Anong ayos ka lang? Nakikita mo ba ang sarili mo? Hindi ka naman ganito noon, Ninya. Ang laki na nang ipinayat mo. Yung balat mo para ka ng gulay na walang sustansya. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Iniwan mo kasi ko eh. Ninya, hindi tong oras ng pagbibiruan. Nag-aalala ako sa'yo, nagsisisi. Sana hindi kita iniwan. Sana hindi ako naging makasarili. Sana tinanggap ko na lang ang lahat. Napakawalang kwenta kong kaibigan dahil nawala ako sa piling mo. Eh, ikaw ang nagligtas sa akin kay Monica. Pinunasan ni Nina ang pisngi ni Isabel. Ayos nga lang sa akin. At least hindi ikaw ang nasasaktan. At walang nasasaktang iba para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko ang sarili ko. Nahampas ni Isabel ang dibdib ni Nina dahilan parang umiwi ang dalaga. Anong kaya? Hindi mo kaya, Ninya. Hanggang ngayon ba magkukunwari ka pa rin sa akin? Kailan ka ba magsasabi ng totoo? Kaibigan ba talaga ang turing mo sa akin? Tumango si Nina. Oo, kahit nung iniwan mo ako. Oo, kung kaibigan mo ako, umamin ka. Anong nararamdaman mo? Anong masakit? Wala. Masaya ako dahil nandito ka. Akala ko tuluyan mo na akong iniwan. Nagkaroon ng saysayang hindi ko paglaban. Naawa ka sa akin. Baliw ka talaga, Ninya. Lalong humagulgol si Isabel, tipong sinisinok na sa labis na pag-iyak. Bakit ka ganyan? Bakit kailangan mong gawin to para sa akin? Bakit parang hindi ka rin kumakain? Ang payat-payat mo. Dahil wala akong pera. Anong walang pera? Saan napunta ang pera mo? Ninakaw ni Monica. Ano? Ginawa niya yun? Eh bakit hindi ka humingi ng tulong sa dad mo? Umiling si Nina. Ayoko. Hindi ako kahit kailan hihingi ng tulong sa kanya. Nangako ako sa sarili ko. At anong gusto mo mangyari? Mamatay ka sa gutom? Kumain ka man lang ba ngayon? Hindi pa.
Hindi ako nagugutom eh. Nakakainis ka. Hintayin mo ako rito, kukuha ako ng pagkain. Papalabas na si Isabel nang muling pigilan ni Ninya. Sandali, magdamit ka muna. Utos ni Ninya. O sige, hahanap na lang ako ng paraan para magkaroon ka ng damit. Babalikan kita, Ninya. Tumango si Ninya sa kanapangiti. Sa isang iglap, para siyang nagkaroon ng lakas. Maging ang mukha niya ay nagkaroon ng kulay. Ilang sandali pa nang makabalik si Isabel na may dalang damit at pagkain. Oh, saan mo nakuha yan? Pagtukoy ni Ninya sa dala ni Isabel. Kay Teacher Lisa. At mukhang seryosong pinag-uusapan nila sa director's office. Mabuti pa, kumain na tayo rito. Dito talaga? Ayaw mo sa labas? Bakit? Natatakot ka ba na makita tayo ni Monica? Oo, dahil baka pagtripan ka na naman niya. Sa bagay, baka saktan ka rin niya. Sana matapos na ang kasamaan ni Monica. Pahayag pa ni Isabel saka nagsimulang kumain. Si Ninya naman, bagamat hindi nakakaramdam ng gutom ay sinabayan pa rin ang kaibigan. Salamat at tinulungan mo ko kahit hindi ako humihingi ng tulong. Saad ni Ninya na nagpatigil kay Isabel sa pagkain. Well, dahil sabi mo wala ka ng pera, pareho na tayong mahirap. Pwede na tayong maging magkaibigan uli. Bakit? Hindi mo na ba ako kakaibiganin kapag yumaman ako? Hindi. Hayaan mo na muna na ako naman ang tumulong sa'yo. Makabawi man lang ako sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Sobrang dami ko ng utang na loob sa'yo, Ninya. Hindi ko na alam kung paano ko pa mababayaran. Hindi naman ako nagpapabayad pero kung yun mananatili ka sa piling ko, pwede kong tanggapin. Hayaan mo, hindi ko na uulitin yung ginawa ko. Sorry talaga, Ninya. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, magkaibigan na tayo uli. Pinagdaraanan siguro to ng bawat magkakaibigan at natutuwa ako na nalagpasan na natin to na magkasama. Tumango si Isabel habang nakangiti. Ilang sandali pa nang matapos silang kumain, sabay na silang bumalik sa klase. Mabuti na lang din at wala pa si Monica. Hindi na nga rin ito pumasok kinahapunan. Kaya naman masayang-masaya si Ninya at Isabel na umuwi ng magkasama. Kita-kits bukas, Ninya. Pagpapaalam ni Isabel sa kanyang kaibigan. Sige, bukas na lang. May ngiti sa mga labi ni Ninya nang umuwi siya sa kanyang bahay sa pag-asang magkikita pa sila ni Isabel kinabukasan. Ngunit mukhang nakarating kay Monica ang nangyari kaya nagalit ito. Buong umaga ay nakadungaw si Ninya sa bintana ng classroom nila habang hinihintay ang kaibigan. Subalit hindi ito pumasok. Kaya naman nag-aalala na siya. Papasok kaya siya? Ano na kaya nangyari sa kanya? Nagkasakit ba siya? Sunod-sunod pang tanong ni Ninya. Kahit nang magtanghalian ay hindi siya umalis sa classroom. Nasa harapan niya na ang pagkain na inihanda niya para kay Isabel. Yun ang sardinas na minsang ibinigay sa kanya ng may-ari ng karinderya. Napalunok siya sa labis na pagkabahala. Nasaan na kaya siya? Hindi ko pa naman alam ang bahay niya para mapuntahan ko. Akala ko kasi hindi ko kakailanganin ng cellphone eh. Saka madali ko siya nakakausap. Wika pa ni Ninya sa kanyang sarili. Nakarinig naman siya ng yabag ng paa. Nilingon niya yun ngunit hindi si Isabel ang nagpakita kung hindi si Monica. Pati na rin ang iba pa nilang mga kaklase. Tumunog na pala ang bell. Hudyat na kailangan ng bumalik sa classroom. Si Isabel ba ang hinahanap mo? Bakit? Nasa kanya ba ang kaldero para makakain ka? Sarkastikong tanong ni Monica habang nakahalukip-kip. Ano ba yung kinakain mo? Sardinas? Yak! Kumakain ka niyan? Look guys kumakain siya ng sardinas. Hindi man lang niya niluto. Ew! Nakakadiri. Itapon mo nga yan. Napakabaho. Inismidan lamang ni Ninya si Monica. Mas gusto niyang ibuhos ang enerhiya niya sa pagdating ng kaibigan kaysa makipagtalo pa sa taong makitid ang utak. Ayaw mong itapon? Pwes, hayaan mong ako magtapon.
Kinuha ni Monica ang sardinas na nasa baunan ni Nina, saka ibinuhos sa ulo ng dalaga. Tinapunan niya rin ng sarsa ang uniforme ni Nina. Look, finally, mukha na siyang bago. Ikalat pa natin para mas maganda. May design. Pustahan, mahal itong maibebenta kasi ako mismo ang nagpinta. Sardinas nga lang ang gamit. Paano kung tawagin ka naming sardinas girl? Total bagay naman sa'yo eh. Kasi para kang lata na kung mag-ingay, akala mo may laman. Nag-igting ang panga ni Nina. Nakatingin lamang siya ng diretso kay Monica habang nagtitimpi. Pinipiling wag magpadala sa galit at lumaban. Subalit tila yata inuubos ni Monica ang PC niya nang ihagis na rin ang natitirang isda sa mukha niya. Bagay na bagay. Patingin na nga rin ako ng bag mo. Oh, ano to? May libro ka? Oh, bakit may paru-paro dito? Ang weird naman. Nanay mo ba to? Balita ko nagpakamatay ang nanay mo noon. Susunod ka na ba? Tigilan mo na ako, Monica, at bitiwan mo yung mga gamit ko. At bakit ko naman gagawin yon? Gusto kong makita ng lahat kung paano ko dudurugin ang lahat ng bumabangga sa akin, katulad na lang ng ginawa ko kay Sabel. Anong ginawa mo kay Sabel? Malakas na bulyaw ni Nina kasabay ng paghampas sa desk at pagtayo. Nang gigigil niyang hinawakan ang kwelyo ni Monica. Ano? Magsalita ka! Nasa si Sabel? May kinalaman ka ba kung bakit hindi siya pumasok ngayon? Bitiwan mo nga ako, ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan? Dapat lang. Hetong sayo! Wala kang awa sa pagkain! Tikman mo tong sardinas na tinapon mo sa akin! Hindi na nakapalag si Monica nang sakalin siya ni Nina. Hinawakan ni Nina ang bibig ni Monica saka ipinakain ang sardinas. Ano? Masarap ba? Ha? Masarap? Gusto mo pa? Sige, hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan si Sabel. Akala mo siguro magpapaapi pa ako sa'yo. Pinagbibigyan lang kita pero punong-puno na ako sa'yo. Tama na, ano ba? Hindi mo ba ako kilala? Isusumbong kita sa daddy ko. Ano ba? Kayo dyan? Hindi nyo man lang ba ako tutulungan dito? Pigilan yung babaeng yan. Nababaliw na siya. Tingnan yung ginawa niya sa akin. Nagmamakaawang sambit ni Monica na naging dahilan ng pagtawa ni Nina. Nahabol niya si Monica sa pagtakbo nito at nahila niya ang buhok. Saan ka pupunta, ha? Anong pakiramdam ng walang tumutulong sa'yo? Ganito ang nararanasan ng mga taong inaalipusta mo. Akala mo ba hindi darating ang araw na babalik sa'yo lahat ng ginagawa mo? Bakit kasi akong kinalaban mo, ha, Monica? Ako yatang hindi mo nakikilala. Nag-research ka na nga lang tungkol sa pamilya ko para siraan ako kay Sabel. Hindi mo pa ginalingan. Hindi mo ba alam na gago ko sa dati kong school? Sa bagay, kung hindi mo nalaman, ibig sabihin lang nun, mas makapangyarihan ng ama ko na itago ang lahat ng baho ko. Hinila ni Nina ang buhok ni Monica at walang awang pinagsasampalang pisngi. Ito ay para sa lahat ng mga hinagpis na idinulot mo sa kaibigan ko. Ito naman ay para sa lahat ng mga estudyanteng kinayang-kayanan mo sa paaralan na ito. At itong huli, para sa lahat ng mga biktima ng pamilya mo. Malakas na tinulak ni Nina si Monica. Napasalampak naman ang babae sa sahig habang umuubo ng dugo. Ayan, may sapat na dahilan ka na para mapansin ka ng tatay mo. Dahil siguradong magkakaroon na siya ng oras sa'yo kapag nalaman na ng mga tao ang totoong ginagawa ng tatay mo. Ninya, anong ginawa mo kay Monica? Malakas na bulyaw ni Teacher Lisa. Saka nilapitan si Monica para tingnan kung humihinga pa. Bakit? Huwag mo sabihin kakampihan mo pa ang isang yan. Wala bang silbi ang meeting niyo sa director's office kahapon? Hindi mo pa rin ba isiniwalat ang lahat ng katarantaduang ginagawa ng Monica na yan? Hindi na mahalaga yon. Kaya ako nandito ay para sabihin sa iyong nakatanggap ako ng tawag mula kay Sabel. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Anong sabi mo? Nasaan siya? Nasa kanila at may malaki siyang problemang kinakaharap. Sa tingin ko ay kailangan nating pumunta sa kanya. Kung ganun, ano pa pong hinihintay nyo? Hayaan nyo na dyan ang isang yan. Buhay pa yan. Sampalang naman ang ginawa ko sa kanya.
Tumingin naman si Teacher Lisa sa mga lalaki saka nag-utos. Kayo na ang bahala kay Monica. Dalhin niyo siya sa klinik para magamot at siguraduhin yung hindi siya makakatakas. Mag-uusap pa kami pagbalik ko. Ikaw, Ninya, tayo na. Tumango si Ninya at walang pagdadalawang isip na sumunod kay Teacher Lisa kahit na ang uniform niya ay punong-puno ng sarsa ng sardinas. Binigyan na lamang siya ni Teacher Lisa ng pamunas. At nang makarating nga sila sa lugar kung saan nakatira si Isabel, nagulat sila nang makitang may mga pulis. Anong meron dito, Teacher Lisa? Nababahalang tanong ni Ninya. Tumawag sa akin si Isabel kanina para humingi ng tulong dahil inaaresto ng mga pulis ang nanay niya. Baon daw kasi sila sa utang at meron ng demanda. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Bakit ganito ang mga bahay ng mga taong naninirahan dito? Nadilubyo ito noong nakaraang bagyo, pero hindi naman natulungan ng mga nakaupo. Sinasabi mo po bang ang daming oras na bumisita sa paaralan ng tatay ni Monica, pero sa lugar na to, ni hindi man lang niya mabisita para tulungan? Anong kalukuhan to? Huminahon ka, Ninya. Ang mas mahalaga ngayon, matulungan natin ang pamilya ni Isabel. Tatanungin ko kung magkano ba ang utang nila at baka makatulong ako. Ngunit nang bumalik si Teacher Lisa, nakaramdam ng lalong pag-aalala si Ninya. Bakit, Teacher Lisa? Anong problema? 100,000. Higit pa roon ang utang ng pamilya ni Isabel. At mukhang may kinalaman dito si Monica. Civil case lang naman ito. Pero kung gipitin sila malala at kung hindi raw mababayaran ngayong araw, ikukulong na pati rin si Isabel. Ano? Anong kalukuhan yan? Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Ninya. Ninya, wala akong ganong kalaking halaga. Napapikit na lang si Ninya at kahit wala siyang balak na gawin ang bagay na yon, nanghiram siya kay Teacher Lisa ng cellphone para tumawag. Nang may sumagot ay tuluyan ng napaluha si Ninya. Dad, Pagtawag ni Ninya sa kanyang ama, ngunit sasabihin pa lamang niya ang pakay niya nang sumagot na ito. Naibalita na sa akin ng driver mo. Papunta na kami riyan. Dad, I'm sorry. Shh, my darling. It's okay. At ilang sandali nga ay dumating ang ama ni Ninya. Kahit si Isabel ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ninya, anong ginagawa mo rito? At anong nangyayari? Bakit umaalis na ang mga pulis? Hindi na ba nila uhulihin si nanay? Umiiling si Ninya nang salubungin siya ni Isabel na umiiyak. Bakit hindi ka nagsabi sa akin na may ganito ka palang problema? Hindi ko kayang humingi ng pera sa'yo. Magkaibigan tayo. Ayoko magkasira tayo sa pera. Bakit naman tayo magkakasira? Kung nagsabi ka lang, masusolusyonan natin to kaagad. Pero wala akong mukhang maiharap kahit man lang manghiram sa'yo. Alam kong wala ka rin. Kung pansarili mo ang pangangailangan, hindi mo magawang humingi ng tulong sa ama mo. Paano pa kaya sa akin? Ayoko maging pabigat sa'yo. May pasanin ka na para pumasan pa ako sa'yo. Kalokohan yan. Hindi ka pabigat. At sinabi ko ng lahat. Gagawin ko para sa'yo kahit anong bagay na hindi ko ginagawa para sa sarili ko. Isabel, mahalaga ka sa akin. Kaibigan kita. Kung pera lang ang problema mo, marami ang pamilya ko. Huwag mo na itong uulitin ha. Magsasabi ka na sa akin ulit, okay? Napayakap na lamang si Isabel kay Ninya. Nang mga panahong yon, may napagtanto si Ninya at tuluyan na lamang din siyang napaluha habang pinagmamasdan ng kanyang ama na nakikipag-areglo sa mga pulis. Pagkatapos niya kay Isabel, pinuntahan niya kaagad ang kanyang ama. Oh anak, okay na ang lahat dito ha? Wala ka nagdapat alalahanin. Ipaayos ko rin ang mga bahay dito para may maayos na tutuluyan ng kaibigan mo. Dad, I'm sorry. Sambit ni Ninya habang umiiyak at niyakap ng mahigpit ang ama. Anak, huwag ka nang umiyak. Pinapaasa mo lang ako na babalik ka na sa akin eh. Umiling si Ninya. Alam ko, at hindi naman kita pipilitin. Pero nabalitaan ko ang ginawa sa'yo ng Monica na yun. Ayos ka lang ba talaga?
Opo, Dad. Huwag mo kong isipin dahil nakaganti naman ako. May natawa naman sa gilid at nang silipin niyo ni Ninya, nakita niya si Amanda na nakangisi at nakahalukip-kip. Oo, palaban talaga yung anak mo. Wala kang dapat ipag-alala dahil mas dapat mong ipag-alala yung kaaway niya kasi viral sa internet yung ginawa ng anak mo sa anak ng isang government official. Mukhang ang gusot na ito ay hindi mo na maitatago sa publiko. I'm sorry, Dad. Ginalit niya ako eh. Pangako, hindi na mauulit. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Ninya. Dahil hanga ako sa'yo. Panatag ako na kahit mag-isa ka, may paglalaban mo ang sarili mo. At wala kang dapat ipag-alala dahil ako ang bahalang luminis ng mga kalat mo. Hindi ako mahihiyang ipangalandakan sa mundo na anak kita. At ako naman na ang bahala sa dad mo, Ninya. Bumisita ka na lang sa bahay at dali ng kaibigan mo. Uuwi ang kapatid mo sa sem break. Sabat ni Amanda. Pare namang gusto ko siyang makita. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko ipaalam sa'yo na mawawala ako sa bahay kaya may pagkakataon kang pumunta ron kasi gagaala kami ng anak ko. Ismid ni Amanda saka sumakay na sa kotse. Napailing na lang si Ninya. Hindi mo pa rin ba kayang maging mabuti sa kanya, Ninya? Tanong ni Mr. Darius. Hindi, dahil hindi rin siya mabuti sa akin. Kung alam mo lang ang ginawa niya noong nakaraan, gusto niya akong mamatay. Duda ako na gusto niya yan, Ninya. Mabuting tao si Amanda. Mahirap paniwalaan dahil pareho kayong palaban. Pero ang totoo, sa kanyang ideya ang panatilihin ng driver mo na magbantay sa'yo rito kaya kami agad nakapunta. Napanganga si Ninya nang maalala ang tungkol doon. Kung bakit nalaman kaagad ng dad niya ang tulong na kailangan niya. Ang totoo, Ninya, siya ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ng mama mo noon. Naging huli lang talaga para sa kanya ang lahat. Tatalon sa building ang mama mo at pinigilan siya ni Amanda. Pero nadulas ang mama mo nang bababa siya. Takot na takot si Amanda ng mga panahong yun. Isipin mo yung traumang naidulot sa kanya ng pangyayaring nasaksihan mismo ng mga mata niya. At yung tinutukoy niyang anak namin na nasa ibang bansa, hindi talaga yun sa akin. Dahil ng araw na yun, hindi lang si Natalie ang nawala sa kanya, kung hindi ang kinakasama niya. Pareho namin kailangan ng isa't isa kaya kaming dalawang nagdadamayan para makaya ang lahat. Hindi naman kami matagal nang magkarelasyon. Pareho lang naming pinaghahatian ang mga pait na mga alaalang hindi rin namin gustong kalimutan. Kaya anak, kung may problema kang pinagdaraanan, huwag mong kimkimin. Magsabi ka para mabawasan. Palagi naman akong nandito. Napayuko na lamang si Ninya at hindi napigilang sulyapan si Amanda na naroon na sa loob ng kotse at tahimik na naghihintay. Ilang sandali lang, nagpaalam na rin si Mr. Darius. Yung driver ni Ninya ay naiwan na sinabing ginawa na rin nila ng aksyon ang tungkol kay Monica. Pati na rin ang nangyari sa bahay niya na kagagawan din ni Monica. Pagka-uwi ni Ninya sa bahay niya, nakita niya yung malinis at punong-puno ng mga pagkain. Naroon din sa mesa niya ang cellphone niya, pati na rin ang black card mula sa kanyang ama. Sinilip niya ang closet niya at nakita niya rin ang bag na naibalik na roon ng mga pera. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat kung bakit may pinapanganak na mayaman at kung bakit may pinapanganak na mahirap. Akala ko hindi patas ang buhay. Pantay-pantay lang din pala tayong lahat. Kahit ang mayayaman, may kapantay na bigat na nararanasan ng mga mahihirap. Ngayon alam ko na kung anong purpose ko sa mundo, pati na rin ang mga perang ito. Kaya pala hindi ko magawang maging masaya kasi ang mga kayamanan pala nagkakaroon ng halaga kapag ibinabahagi. Walang katumbas na kasiyahan kapag itinutulong ito sa kapwa at hindi yun maiintindihan ng mga katulad ni Monica at ng ama niya kaya sila lalong nagiging sakim. Hindi sila kahit kailan magiging kontento kasi hindi nila mahanap ang tunay na saya. Kinabukasan, pumasok si Ninya sa St. Aurelius High at tila ba parang sa isang iglap, nagbago ang mundo. Hindi na ganun kaingay at kagulo. Nang batiin siya ni Teacher Lisa ay nakita niya kung gaano ito katotoo.
Ngunit ang mas mahalaga sa lahat, nakikita ni Nina ang kanyang kaibigan na wala na ring inaalala. Wala nang takot na may umapi sa kanya dahil tinanggal na si Monica sa eskwelahan. Na kaya rin pala naipasok sa eskwelahang yon dahil ilang beses na rin na-kick out sa kung saan saang paaralan. At kasalukuyan namang iniimbestigahan ng pamilya nito. Gusto ko mang maawa kay Monica dahil sa mga pinagdaraanan niya ngayon. Hindi ko pwedeng basta nalang kalimutan ang mga ginawa niya kung bakit natatanggap niya ang mga pasakit ngayon. Sambit ni Isabel nang makaupo si Nina sa tabi niya. Tama ka, hindi pwedeng palampasin na lamang natin ang lahat. Kailangan nilang matutunan ng aral para hindi na nila ulitin. Ipagdasal na lang natin na bahala ng Diyos sa kanya. Mabilis na dumating ang sem break at katulad ng bili ni Amanda, isinama ni Nina si Isabel sa bahay nila. Oh, bakit napaaga kayo? Parang gustong-gusto mo na akong paalisin, Nina. Paalis pa lang kami bukas para magbakasyon sa Batanes. Gusto ko lang makilala ang papalit sa aking tagapagmana. Kaso parang nagbabagong isip ko. Gusto ko palang maging tagapagmana ni Dad, Tita Amanda. I'm sorry kung kinakain ko na mga sinabi ko noon. Anong sinabi mo? Napatayo si Amanda. Alin, natatanggapin ko na ang inaalok ni Dad na maging tagapagmana ng kumpanya niya? No, anong pakialam ko ron? Gusto kong ulitin mo ang tinawag mo sa akin, Nina. Tinawag mo kong tita, ha? Kailan? Parang wala akong maalala. Huwag ka na magsinungaling, hindi ako bingi. Mabilis na lumapit si Amanda at niyakap ng mahigpit si Nina. Napakasama mo talagang babae ka. Paano mo ito nagagawa sa akin? Bakit? Ano bang ginagawa ko sa'yo? Bakit ka ba umiiyak? Layuan mo nga ako. Ayoko sa mga iyakin. Mga mahihinang nilalang. Ano na lang ang sasabihin ng kapatid ko kapag nalaman niyang may nanay siyang iyakin? Oh God, Nina. Pinaglalaruan mo ko. Suko na ako. Sige na. Ikaw na ang nanalo sa ating dalawa. Hindi ko kayang ugali mo. Akala ko ikaw mahina sa atin. Mali pala ako. Kasi kayang-kaya mong palambutin ang puso ko. Sana ganyan din katapang ang iyong ina noon. Baka kinailangan mangyari yon para maging ganito ko katanga, Tita Amanda. At maraming salamat dahil isa ka sa mga nagpatibay sa akin kung bakit sobrang tigas ng mukha ko ngayon. Malinaw na sa akin kung bakit mo ko palaging nilalabanan. Maraming salamat, Tita Amanda. Salamat at niligtas mo rin ako, katulad ni Mama. Nang araw ding yun, naudlot ang bakasyon ni Amanda kasama ang kanyang anak. Nagsalo-salo sila sa pagkain at napagpasyahang mag-out of the country kasama si Isabel. At lalong naging matibay ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Nina dahil natuto silang maging totoo sa kanilang mga nararamdaman at hindi matakot na ipahayag ito, na kahit ang mayaman ay maaaring humingi ng tulong. At ang mahirap ay kayang-kaya rin namang tumulong. Sa huli, walang perang makatutumbas sa pagiging mabuti sa kapwa. Wakas! Shoutout po pala kay Angelito Laurio, Pilar Masa, Joel Rosillo, Estela Martinez, Angelo Austria, Bea 5 Pink, Minya De Leon Espiritu, Janet Ochoco, Ramil Corpus, Pearly Gonzaga, Melanie Sena de Mapilis from Saimsim, Calamba City, Monet De Leon from Tayog, Pangasinan, Koji S1E, Rosie Onsaga from Bolinao, Pangasinan, Chona Bainosa from Malaysia, Jen Esto from Hong Kong, Eva Calamba from Hong Kong, Hiro Baroga from Binyan, Laguna, Alma Rosales from Dumaguete, Marites Monje, Tony Mart de Tyson, Mary Ann Suaco from Nagoya, Japan, Janine Arian Masicampo, Andresito Kangayda from Pandan, Antique, Juanita Pascual from Germany, Led JQ2HD, Ermeline Asedera, Michelle Gimbo, Elsa Isaw Bestudio from Sabah Al Saim, Kuwait, Lorena Morate, Helen Evora Abe from Calapan City, Mindoro,
Nori Salutan from Bahrain, Emily Pasion from Cabagan Isabela, Norma Rodriguez, Monena Padernilla, Bel Hipolito, Jane from Marabut Samar, Albert Bobis, Ana Fe Barba from Israel, Jean De Best from UK, Mary Grace Gonzalez, Maridin Leonardo from California, USA, Curlets, Conday Endoso from Antigur, Nina Baltasar, Lalaine X1M, Adriano Alejandro, Abarintos Mendoza from Rome, Roberto Raposon from Dasmariñas, Cavite, Heidi Gregorio, Jocelyn Murilla, Dario Cipriano, Cecily Winnick, Rish Alvarez, Marife Pagkalinawan from Davao City working in Daman, Saudi Arabia, Gloria Crisostomo, Samuel LT2TD, Glodanela Grama, Alexto, JJ from Madilay-Dilay, Tanay Rizal, Lucille De Lima, Noemi Gracia Pabunan from Hong Kong, Donna Palmares, OFW 6951, Perny De La Cruz, Silvia Sinca, Joseph Leongson, Leticia Valentin, Leonisa Cobo, Sally Sakilon from Singapore, Sally Miller from Salina, USA, Merly 7821 from Dasmariñas, Cavite, Cora Zoico, Teresita at Erning Alzado from Angono, Rizal, Marjorie Tungal from Japan, Reynalda Calatrava, Celiana Astor Vacal, Vilma Intes from Surigao, Esther Bidang from Hong Kong, Reynante Shena, Maridel Cagbabanwa, Nilda Gallego, Marife Gonzalez from Israel, and Yami Salvador from Tondo, Manila. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng puong may kapal.